Si Hajime Nagumo ay pinagtaksilan at itinapon sa pinakamalalim at pinakadelikadong bahagi ng Orcus Dungeon, isang lugar na puno ng nakakatakot na mga halimaw. Ito ang kwento kung paano nabuo ang isa sa pinakamalalakas na bayani sa kasaysayan dahil sa pagtataksil. Nagsimula ang kwento ng magising si Hajime na mag-isa sa loob ng dungeon. Nalilito pero buhay pa rin, mabilis niyang napagtanto na kailangan niyang makatakas bago siya mahanap ng mga halimaw. Bigla niyang napansin ang isang mukhang inosenteng kuneho. Makalipas lang ang ilang sandali, isang grupo ng mga halimaw na kahawig ng mga lobo ang sumalakay rito, pero agad silang pinagpira-piraso. Doon napagtanto ni Hajime na isa pala itong nakakatakot na halimaw. Bago pa siya makapag-react, bigla itong sumugod sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, isang mas malaking halimaw ang lumitaw. Agad na tumakas ang kuneho, pero nahuli ito ng higanteng halimaw, dinurog ang ulo nito, at kinain ito ng buhay. Sa sobrang takot, sinubukan ni Hajime na tumakas, pero pinutol ng higanteng halimaw ang isa niyang braso at kinain pa ito sa harapan niya. Wala na siyang natitirang lakas at patuloy na dumadaloy ang dugo niya habang unti-unti siyang nilalapitan ng kamatayan. Sa huling sandali, ginamit ni Hajime ang kanyang skill para gumawa ng lagusan sa mga bato at bahagyang nakatakas. Hinabol siya ng halimaw, pero hindi ito makapasok sa makitid na daanan. Habang tinitingnan ang kanyang sugat, napagtanto ni Hajime na mamamatay siya sa sobrang pagkawala ng dugo kahit palayuan siya ng mga halimaw. Pagkatapos, napansin niya ang isang maalamat na kristal na lumilikha ng Water of God, isang likidong kayang magpagaling ng mga sugat at magtanggal ng mga sumpa. Nang makita niya ito, naalala niya ang araw na unang beses siyang pumasok sa Orcus Dungeon. Noong panahong iyon, kasama niya ang isang makapangyarihang party, pero siya ang pinakamahinang miyembro sa grupo. Matapos siyang muntikang mapatay ng unang halimaw na nakalaban niya, iniligtas siya ni Kuki Amanogawa. Kalaunan, natuklasan nila ang isang misteryosong glance crystal. Kahit binalaan sila ni Milady Raisen na huwag itong hawakan, binaliwala ni Daisuke Hiyama ang kanyang babala. Sa sandaling mahawakan niya ito, isang napakalaking magic circle ang biglang nag-teleport sa buong party papunta sa ika-65 palapag. Agad silang sinalakay ng isang hukbo ng mga skeleton. Kahit natalo nila ang karamihan sa mga ito, imposibleng mapigilan ng higanteng halimaw na namumuno sa hukbo. Gumawa ng isang magic barrier si Milady Raisen, pero agad din itong nabasag. Pagkatapos, ginamit ni Hajime ang kanyang skill para pigilan ng halimaw gamit ang mga bato at inutusan ang lahat na tumakas. Pero nakalaya rin ang halimaw habang pinakakawala ng buong party ang isang napakalakas na magical attack. Biglang may isang spell na tumama kay Hajime at itinulak siya diretso papunta sa halimaw. Gumuho ang lupa sa ilalim nila, dahilan para mahulog si Hajime sa kailaliman. Habang nahuhulog, napagtanto niyang hindi aksidente ang pag-ataking iyon. May isang taong sinadyang ipagkanulo siya mula mismo sa sarili niyang party. Habang unti-unti siyang nauubusan ng dugo, naalala ni Hajime ang isang pag-uusap nila 9 na araw bago mangyari ang lahat. Bago sila pumasok sa dungeon, nakiusap si Kaori Shirasaki na huwag na siyang sumama dahil napakadelikado nito. Tiniyak naman ni Hajime na sapat ang lakas ng kanilang party para maprotektahan ang lahat. Nangako si Kaori na kung may mangyari man, siya mismo ang magpoprotekta kay Hajime. Pagbalik sa kasalukuyan, nakahiga si Hajime habang napapalibutan ng sarili niyang dugo. Bakit ako? Bakit ako iniwan ng lahat? Bakit walang nagtangkang iligtas ako? Dahil sa matinding desperasyon, isinumpa niyang papatayin niya ang sinumang hahadlang sa kanya mula ngayon. Hindi nagtagal, napilitan siyang manghuli at pumatay ng isang halimaw dahil sa matinding gutom. Para mabuhay, kinain niya ang laman nito, agad na kumalat sa buong katawan niya ang napakasakit na pakiramdam habang nagsisimulang magsanib ang jeans ng halimaw at ng kanyang katawan. Unti-unting pumuti ang kanyang buhok, mas lumakas ng husto ang kanyang katawan, at nang tingnan niya ang kanyang status screen, nadiskubre niyang napakalaki ng itinaas ng kanyang stats. Nakakuha rin siya ng bagong skill na tinatawag na Lightning Field. Ginamit pa niya ang kidlat para lutuin ang karne ng halimaw bago ito kainin. Nang mapagtanto niyang kailangan niya ng mas maayos na sandata, nangolekta si Hajime ng gunpowder at mga toadstone. Gamit ang transmutation, gumawa siya ng isang nakamamatay na handgun na sapat ang lakas para pumatay ng mga halimaw. Sinubukan niya ito sa isa pang rabbit monster at napatay niya ito sa isang putok lang bago niya rin ito kinain. Nang muli niyang tingnan ang kanyang status screen, may isa pang nakakatakot na katotohanang nadiskubre si Hajime. Bawat halimaw na kinakain niya ay nagpapalakas sa kanya at nagbibigay ng skill ng halimaw na iyon. Dahil sa bago niyang kapangyarihan, hinanap ni Hajime ang higanteng halimaw na pumutol sa kanyang braso. Masarap ba ang braso ko? Tanong niya. Ngayon, papatayin kita at kakainin kita gaya ng ginawa mo sa akin. Sumugod ang halimaw, pero madali lang naiwasan ni Hajime ang mga pag-atake nito.
Hindi kayang tumagos ng kanyang mga bala sa katawan nito, kaya binulag niya ito gamit ang flash grenade bago niya pinutol ang isa nitong braso. Pagkatapos, sa mismong harapan ng halimaw, pinulot ni Hajime ang naputol nitong braso at sinimulang kainin ito. Dahil sa matinding galit, muli itong sumugod para sa huling pag-atake. Agad na ginamit ni Hajime ang lightning field para maparalisa ito bago niya pinaputukan ang ulo nito. Nang tuluyan ng mamatay ang halimaw, tumingin si Hajime sa unahan at nagsabing, makakatakas ako sa dungeon na ito, at pagbabayaran ng lahat ng nagtaksil sa akin ang ginawa nila. Matapos mapatay ang higanteng halimaw, kinain ni Hajime ang laman nito at gumawa ng bagong damit gamit ang balat nito. Ipinagpatuloy niya ang paggalugad sa dungeon hanggang sa biglang sirain ng isang kakaibang halimaw ang kanyang lampara at sugatan siya. Matapos pagalingin ang sarili gamit ang Water of God, binulag niya ang nilalang gamit ang flash grenade bago niya ito pinatay sa isang putok. Habang lumilipas ang panahon, narating niya ang ika-29 na palapag at pinatay ang lahat ng halimaw na humaharang sa kanyang daan. Samantala, sa Halai Kingdom, iniulat ni Captain Meld ang lahat ng nangyari sa hari. Ipinaliwanag niya kung paano sila dinala ng Glance Crystal sa ika-65 na palapag, kung saan pinaniniwalaang namatay si Hajime. Tinanong ng hari kung mga halimaw lang ba talaga ang dahilan ng pagkamatay ni Hajime bago niya inutusang ilihim ang buong insidente. Pagkatapos ng pagpupulong, nagsimulang maghinala si Shizuko na may kakaiba sa pagkakahulog ni Hajime at hindi ito isang aksidente. Naalala rin niya kung paano ipinaliwanag ng hari na ang mundong ito ay tinitirhan ng mga tao, demonyo, at mga demi-human, at na si Hajime at ang kanyang mga kaklase ay mga ordinaryong estudyanteng ipinatawag mula sa ibang mundo upang tulungan ang sangkatauhan. Habang nagsasanay, hindi sinasadyang nabanggit ni Daisuke Hiyama na walang nakakita sa ginawa niya. Nang tanungin siya ni Shizuko, agad niya itong binalewala, pero naalala ni Shizuko na matagal nang binubuli ni Daisuke si Hajime bago pa man sila mapunta sa mundong ito, kaya lalo siyang naghinala. Hindi nagtagal, sa wakas ay nagising na si Kaori Shirasaki. Sa sandaling magkamalay siya, agad niyang hinanap si Hajime. Nang sabihin ni Shizuko na nahulog ito sa dungeon at namatay, tumanggi si Kaori na paniwalaan iyon at iginiit niyang buhay pa si Hajime. Samantala, narating ni Hajime ang ika-50 palapag matapos ang mahabang paghahanap ng labasan. Doon, natuklasan niya ang isang napakalaking tarangkahan na may 3 bakanteng pwesto. Nang subukan niyang pilitin itong buksan gamit ang lightning field, na-activate nito ang mga tagapagbantay ng tarangkahan. Madali niyang natalo ang unang halimaw, pero mas mahirap kalabanin ang pangalawa. Nang mapagtanto niyang hindi ito umaalis sa tarangkahan, nilinlang niya ito para ilantad ang kahinaan nito bago niya ito binaril sa ulo. Samantala, sinabi ni Kaori kay Shizuko na magpapalakas siya at balang araw ay papasok siya sa dungeon para iligtas si Hajime. Nangako naman si Shizuko na kapag dumating ang araw na iyon, sabay nilang ililigtas si Hajime. Pagbalik sa tarangkahan, natagpuan ni Hajime ang 3 espesyal na bato sa loob ng mga natalong halimaw. Matapos niyang ilagay ang mga ito sa mga bakanteng pwesto, tuluyan nang bumukas ang tarangkahan. Pumasok siya sa isang misteryosong lugar kung saan umiikot ng walang tigil ang isang napakalaking lumulutang na bato sa gitna. Biglang may isang boses na nagtanong, "Sino ka?" at nagsimulang gumalaw ang higanteng bato. Nang tuluyan nang bumukas ang tarangkahan, natuklasan niya ang isang babae na nakagapos mula ulo hanggang paa. Naguluhang tinitigan siya ni Hajime at nagsabing, sino siya, at sino ang gumawa nito sa kanya. Ngunit agad siyang humingi ng paumanhin dahil sa panggugulo at naghanda ng umalis. Mabilis na nagsalita ang babae, "Sandali, pakiusap, iligtas mo ako." Huminto si Hajime at nagtanong, "Iligtas ka, paano? At sino ka ba talaga, tao ka ba o halimaw?" Muli siyang nakiusap at ipinaliwanag na pinagtaksilan siya kaya siya ikinulong sa lugar na iyon. Nang marinig ni Hajime ang salitang pagtataksil, agad niyang naalala ang lahat ng nangyari sa kanya. Lumapit siyang muli sa babae at hiniling na ikwento nito ang buong pangyayari. Ipinaliwanag ng babae na isa siyang vampire, dati siyang reyna, pero nagpa siya ang mga pinuno ng kaharian na alisin siya sa pwesto. Inagaw ng kanyang tiyuhin ang trono at naging hari. Kahit wala naman siyang ginawang kasalanan at hindi pa siya umaalis sa kaharian, natakot sila sa kanyang kapangyarihan kaya ikinulong at tinatakan siya sa lugar na iyon. Sinimulan ni Hajime na sirain ang selyo at tiniyak sa kanya na ililigtas niya siya. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay niyang nasira ang selyo at napalaya siya. Nagpasalamat ang babae at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Yu. Biglang may isang pag-atake na tumama sa kanilang direksyon. Agad na hinaranggan ni Hajime si Yu gamit ang sarili niyang katawan at siya ang tumanggap ng tama. Pagkatapos nito, ibinuhos niya ang Water of God sa kanyang sugat habang iniisip kung saan nanggaling ang pag-atake. Maya-maya, napansin niya ang isang grupo ng mga halimaw sa itaas nila.
Sinabi niya kay Yu na sinusubukan ng mga halimaw na pigilan itong makaalis. Ibinigay niya ang kanyang balabal, isinakay siya sa kanyang likuran, at nagpas siyang tumakas kasama siya. Ngunit isang higanteng halimaw ang biglang bumagsak sa harap ng labasan at hinaranggan ang kanilang daan. Hinamon ito ni Hajime at sinabi niyang magiging katulad din ito ng lahat ng halimaw na nauna rito. Agad niyang pinaputokan ito gamit ang kanyang handgun, pero napakatigas ng katawan ng halimaw kaya walang epekto ang mga bala. Sumugod ang halimaw sa kanya, tumalon si Hajime sa ere, nagpaputok ng ilang beses pa, at naghagis ng granada na sumabog sa katawan nito. Pero kahit ganoon, nanatili pa ring buhay ang halimaw at nagsimulang sirain ang lahat ng nasa paligid nito. Nagulat si Hajime sa tibay nito at napaisip kung paano niya ito matatalo. Biglang kinagat ni Yu ang leeg ni Hajime at uminom ng kaunting dugo nito. Lubos siyang nagulat, pero agad niyang napagtanto na sinusubukan lang nitong buhayin muli ang kanyang kapangyarihan. Nang magtagumpay siya, biglang nagbago ang paligid nila. Pareho silang nahulog sa mas mababang bahagi ng lugar, at napansin ni Hajime na halos kapareho ng kanyang skill ang kakayahan ni Yu. Dahil hindi sila masundan, sinimulan ng halimaw na wasakin ang mga batong nilikha ni Yu. Sinabi ni Yu kay Hajime na ipaubaya na lang sa kanya ang halimaw bago siya nagpakawala ng napakalaking asul na apoy. Tumama ang pag-atake sa ulo ng halimaw at bumagsak ito sa lupa, pero buhay pa rin ito. Dahil hindi pa ganap na bumabalik ang kanyang lakas, nanghina si Yu at hindi na halos makatayo. Hiniling ni Hajime na gamitin niya muli ang pag-ataking iyon. Binalaan siya ni Yu na mas mahina na ito sa pagkakataong iyon. Sinabi ni Hajime na hindi iyon mahalaga at hiniling niyang hintayin na lang ang kanyang senyales. Pagkatapos, si Hajime mismo ang sumugod sa halimaw para ilihis ang atensyon nito. Nang dumating ang tamang pagkakataon, binigyan niya ng senyales si Yu. Muli nitong pinakawalan ang kanyang pag-atake at napabagsak ang halimaw. Agad namang sinamantala ni Hajime ang pagkakataon, tumalon sa ulo nito, at nagpaputok ng 2 bala na tuluyang kumitil sa buhay nito. Pagkatapos, sinimulan niyang hiwain ang karne ng halimaw. Pagkaraan nito, tinanong niya si Yu kung totoo bang wala ng mga vampire sa loob ng nakalipas na 300 taon. Nang kumpirmahin ito ni Yu, napagtanto ni Hajime na mahigit 300 taong gulang na siya at agad niya itong nasabi nang hindi nag-iisip. Tiningnan siya ni Yu sa paraang parang gusto nitong inumin ang kanyang dugo. Mabilis na binago ni Hajime ang usapan at tinanong kung alam ba nito ang daan palabas ng dungeon. Simple lang ang naging sagot ni Yu, hindi niya ito alam. Pagkatapos nito, pinagsama ni Hajime ang mga espesyal na bato at ang matigas na yelo ng halimaw para makagawa ng isang makapangyarihang rifle. Namangha si Yu at tinanong kung paano niya nagagawang kumain ng karne ng halimaw at gumawa ng mga sandata sa isang lugar na tulad nito. Sa unang pagkakataon, ibinahagi ni Hajime sa isang tao ang lahat ng nangyari sa kanya mula nang mahulog siya sa loob ng dungeon. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nilang dalawa ang paghahanap ng daan palabas ng dungeon. Labis na nalungkot si Yu matapos marinig ang lahat ng pinagdaanan ni Hajime. Sinabi naman ni Hajime na huwag na itong mag-alala. Ang tanging gusto na lang niya ngayon ay makaalis sa lugar na iyon. Idinagdag din niya na wala siyang balak mag-higanti sa dati niyang mga kasama. Pero kung haarang sila sa kanyang daraanan, hindi siya magdadalawang isip na alisin sila. Pagkatapos, sinabi niya kay Yu na kapag nakabalik na siya sa sarili niyang mundo, isasama niya ito. Dahil doon, tunay na natuwa si Yu at umasa siyang darating ang araw na iyon. Samantala, ipinagpatuloy naman ng mga bayani ang kanilang pagsasanay habang wala pa rin silang kasiguraduhan kung buhay pa ba o patay na ang kanilang kaibigan. Sinabi ni Captain Meld na malaki ang itinaas ng lakas ni Kuki Amanogawa at hinikayat niya ang lahat na mas pagbutihin pa ang kanilang pagsasanay. Samantala, pasan ni Hajime si Yu habang tumatakas sila mula sa napakalaking grupo ng mga halimaw na walang tigil na humahabol sa kanila. Pagkatapos, napansin niya ang mga kakaibang bulaklak na tumutubo sa ulo ng mga halimaw. Ipinaliwanag ni Yu na may isang nilalang na kumokontrol sa mga ito. Agad na tumalon si Hajime sa isang malalim na hukay at matagumpay na nailigaw ang mga halimaw na humahabol sa kanila. Sa pangalawang pagkakataon, uminom muli si Yu ng kaunting dugo ni Hajime. Pagkatapos nito, sinimulan ni Hajime na hanapin ang nilalang na kumokontrol sa mga halimaw. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang isang kuweba na puno ng mga halimaw sa lahat ng direksyon. Napagpasyahan niyang nasa loob ang nilalang na kumokontrol sa mga ito. Nang walang pag-aalinlangan, agad siyang pumasok sa kuweba habang hindi siya maabyutan ng mga halimaw. Pagkatapos, isinara niya ang pasukan ng kuweba mula sa loob, inilabas ang kanyang handgun, at naghanda para harapin ang kanyang kalaban. Biglang lumitaw ang mga kakaibang parasito sa kanilang paligid. Mabilis na gumawa si Hajime ng harang na bato para protektahan ang sarili, pero biglang may bulaklak na tumubo sa ulo ni Yu. Agad nitong winasak ang harang at inatake si Hajime.
Kaagad niyang napagtanto na kontrolado na siya ng kalaban. Itinutok niya ang kanyang handgun kay Yu, pero hindi niya magawang kalabitin ang gatilyo. Patuloy siyang inaatake ni Yu habang wala namang ginagawa si Hajime kundi iwasan ang bawat suntok at pag-atake nito. Maya-maya, nagpakita rin ng halimaw na kumokontrol kay Yu. Agad itong tinutukan ni Hajime ng kanyang handgun, ngunit tumayo ang halimaw sa likuran ni Yu, na para bang hinahamon siyang magpaputok kung kaya niya. Nagatubili si Hajime sa mismong sandaling iyon, sinamantala ni Yu ang pagkakataon at pinatamaan siya ng isang malakas na pag-atake na nagpatamba sa kanya sa lupa. Pagkatapos, isang bulaklak din ang tumubo sa ulo ni Hajime, dahilan para isipin ng halimaw na kontrolado na nito silang dalawa. Pero bigla na lang tumawa si Hajime at agad na nalanta ang bulaklak sa kanyang ulo. Sinabi niya sa halimaw na hindi siya kayang kontrolin ng ganoon kainang kapangyarihan. Sa sumunod na sandali, muli siyang inatake ni Yu. Sa kabila ng pagkontrol sa kanya, sinabi pa rin ito kay Hajime na huwag mag-alala at gamitin ang buong lakas niya. Sinabi nitong magpaputok siya kahit dumaan pa ang bala sa tabi niya. Pumayag si Hajime, nagpaputok siya ng bala na dumaan mismo sa ibabaw ng ulo ni Yu, sinira ang bulaklak na kumokontrol dito, at nagpatuloy hanggang sa maputol ang braso ng halimaw. Bago pa man ito makalingon, nadatnan nito si Hajime na nakatutok na ang dulo ng kanyang handgun sa ulo nito. Isang putok lang ang kailangan para pasabugin ang ulo nito. Pagkatapos ng labanan, tiningnan ni Yu si Hajime at sinabing muntik na niyang pasabugin ang kanyang ulo nang sabihin niyang magpaputok ito. Pabirong sumagot si Hajime na wala naman siyang ibang pagpipilian at kung namatay man siya, pwede naman siyang magreklamo pagkatapos. Pagkatapos nito, umupo silang dalawa habang iniihaw ni Hajime ang karne ng halimaw. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yu at nagtanong, hindi ka ba kakain? Bigla namang tumalon si Yu kay Hajime at muli na namang uminom ng kanyang dugo. Seryoso, parang tinatrato na talaga siya ni Yu na parang isang naglalakad na juice box. Pagkatapos nito, mas lumalim pa ang kanilang paglalakbay sa loob ng dungeon hanggang sa marating nila ang isang napakalaking tarangkahan. Kusang bumukas ito at inilantad ang isang lugar na kahawig ng isang maharlikang palasyo. Biglang lumitaw ang isang magic circle, at agad na napagtanto ni Hajime na nakapasok na sila sa silid ng Dungeon Master. Ilang sandali lang ang lumipas, nagpakita ang Dungeon Master, isang napakalaking ahas na may 6 na ulo. Agad na nagsimula ang labanan. Sa una, nangingibabaw sina Hajime at Yu laban sa halimaw, pero hindi nagtagal ay natuklasan nilang kayang pagalingin ng puting ulo ang lahat ng pinsalang natatamo ng iba pang ulo. Nang mapagtanto nilang ang White Serpent ang tunay na target, doon nila ibinuhos ang lahat ng kanilang pag-atake. Ngunit bawat pagkakataon na susubukan nila itong tamaan, may isa pang ulo na humaharang sa kanilang mga atake, kaya paulit-ulit nitong napapagaling ang mga sugat nito. Biglang ikinulong ng isa sa mga ulo si Yu sa isang masakit na ilusyon, dahilan para mawalan siya ng kakayahang lumaban. Bago pa siya mapatay ng halimaw, iniligtas siya ni Hajime sa pamamagitan ng sunod-sunod na putok at isang granada bago niya ito muling pinagaling gamit ang Water of God. Nagpatuloy ang labanan habang pinananatiling abala ni Yu ang halimaw gamit ang lightning magic. Samantala, lumipat naman si Hajime sa kanyang bagong gawang rifle. Sinubukan muli ng Illusion Serpent na bitagin si Yu, pero sa pagkakataong ito, iniwasan niyang tingnan ang mga mata nito at agad niya itong pinasabog gamit ang kidlat. Makalipas ang ilang sandali, si Hajime naman ang nahila sa isang ilusyon na nagpilit sa kanya na muling balikan ang lahat ng pagtataksil na naranasan niya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, lalo lamang nitong pinasiklab ang kanyang galit. Agad niyang pinakawalan ang kanyang rifle at sa isang putok lang ay 3 ulo ang agad na nawasak. Habang tinatapos naman ni Yu ang natitirang mga ulo gamit ang isa pang malakas na pag-atake ng kidlat, hindi pa rin tapos ang labanan. Buhay pa rin ang White Serpent nang makilala nito si Yu bilang pinakamalaking banta, agad itong sumugod sa kanya. Walang pag-aalinlangang hinaranggan siya ni Hajime at siya ang tumanggap ng pag-atake. Dahil sa matinding impact, nawalan siya ng malay habang naliligo sa sarili niyang dugo. Sa desperasyon, pinrotektahan siya ni Yu gamit ang isang magic barrier habang patuloy na umiiwas sa walang tigil na pag-atake ng halimaw. Matapos niya itong buhayin muli gamit ang Water of God, napagtanto niyang hindi pa rin kayang lumaban ni Hajime. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, kinuha ni Yu ang handgun ni Hajime at siya mismo ang humarap sa halimaw. Tumama ng eksakto ang kanyang bala sa mata nito, pero gumanti ang ahas at pinalipad siya sa malayo. Dahil hindi na siya makagalaw, tuluyang napaiyak si Yu habang naghahanda na ang halimaw na tapusin siya. Sa pinakahuling sandali, nagising si Hajime at iniligtas siya. Sinabi niyang huwag siyang umiyak dahil sabay silang makakalabas sa dungeon na iyon. Pagkatapos, hiniling niyang uminom muli si Yu ng kanyang dugo upang maibalik ang buong lakas nito. Habang inihahanda ni Yu ang susunod niyang spell, diretsong sumugod si Hajime sa ahas.
Habang iniiwasan niya ang bawat pag-atake nito, palihim naman niyang nilagyan ng mga pampasabog ang mga pader sa paligid. Sa wakas, nagpaputok siya ng isang bala, sabay-sabay na sumabog ang lahat ng pampasabog at gumuho ang buong kisame, dahilan para matabyunan ng mga bato ang ahas. Buhay pa rin ang halimaw, pero hindi na ito makagalaw dahil sa mga guhong nakadagan dito. Agad na ginamit ni Hajime ang transmutation upang durugin ang katawan nito gamit ang mga nakapaligid na bato. Pagkatapos, tinapos ito ni Yo gamit ang isang huling mapaminsalang spell. Sa wakas, tuluyan nang nawasak ang halimaw at nagsimulang gumuho ang buong dungeon sa kanilang paligid. Dahil sa matinding pagod, naupo si Hajime at nakahinga ng maluwag dahil kahit papaano ay nakaligtas siya. Samantala, sa kaharian, hiniling ni Aiko Hatayama sa hari na pauwiin na ang mga estudyanteng ipinatawag mula sa ibang mundo dahil ayaw na niyang patuloy silang mamatay sa digmaan. Nangako naman ang hari na hindi niya sila pipiliting lumaban, pero iginiit niyang ipagpatuloy ni Aiko ang pagtulong sa kaharian sa larangan ng agrikultura dahil ayaw niyang mawala ang isang taong kasing halaga niya. Sa kabilang banda, bumalik naman ang mga bayani sa Orcus Dungeon. Habang naniniwala pa rin si Kaori Shirasaki na maaaring buhay pa si Hajime, iginiit naman ni Koki Amanogawa na kailangan nilang magpatuloy, kaya ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paggalugad. Pagbalik sa dungeon, nagising si Hajime sa loob ng isang misteryosong silid katabi si Yo. Ipinaliwanag nito na matapos nilang talunin ng serpent, bumukas ang tarangkahan. Binuhat siya ni Yo papasok sa loob at pinagaling gamit ang Water of God. Pagkatapos, napansin ni Hajime na masakit ang kanyang leeg. Casual namang inamin ni Yo na nagutom siya kaya muli siyang uminom ng dugo nito. Sa puntong iyon, kumbinsido na si Hajime na tinatrato talaga siya ni Yo na parang isang naglalakad na juice box. Nagsimula silang galugarin ang kanilang paligid at nadiskubre ang isang kumpletong mansyon na may mga silid-tulugan, workshop, opisina, at mayroon pang swimming pool. Pabirong sinabi ni Hajime na mas mukha pa itong isang luxury hotel kaysa isang dungeon. Kalaunan, narating nila ang pinakataas na palapag kung saan natagpuan nila ang isang kalansay na nakaupo sa loob ng isang napakalaking magic circle. Nang tumapak si Hajime sa loob nito, biglang nabuhay ang kalansay. Ipinakilala nito ang sarili bilang Oscar Orcus, ang lumikha ng dungeon. Ipinaliwanag ni Oscar na isa lamang itong recorded message na iniwan niya para sa sino mang makasusakop sa dungeon. Dahil narating ni Hajime ang lugar na iyon, napatunayan niyang karapat-dapat siyang magmana ng sinaunang kapangyarihan ni Oscar. Samantala, narating naman ng mga bayani ang ika-65 palapag kung saan nahulog si Hajime noon. Muling nagpakita ang parehong behemoth, pero sa pagkakataong ito ay sama-samang hinarap ito ng buong grupo. Pinangunahan ni Koki Amanogawa ang labanan, sinira ni na Captain Meld at Shizuku Yaegashi ang sungay ng halimaw habang pinananatiling buhay ni Kaori Shirasaki ang lahat gamit ang kanyang healing magic. Matapos ang isang matinding labanan, si Koki ang nagbigay ng huling pag-atake. Sa paniniwalang naipaghiganti na nila si Hajime, ipinagdiwang ng mga bayani ang kanilang tagumpay. Samantala, sa loob ng mansyon, natapos na ang mensahe ni Oscar. Kaagad na nakaramdam si Hajime ng matinding sakit habang minamana niya ang kapangyarihan ni Oscar. Nang mawala ang sakit, tinanong siya ni Yo kung ano ang plano nila pagkatapos makaalis sa lugar na iyon. Walang pag-aalinlangang sumagot si Hajime na babalik siya sa sarili niyang mundo. Ngumiti si Yo at sinabing sasama siya rito, pagkatapos, ibinahagi ni Hajime na nakakuha siya ng isang bagong sinaunang kakayahan na kayang baguhin ang anyo ng anumang materyal at nangako siyang tuturuan din niya si Yo kung paano ito gamitin. Matapos makalabas sa dungeon, nagpa siya sina Hajime at Yo na manatili sa mansyon ni Oscar sa loob ng 2 buwan. Inilibing nila si Oscar, binuksan ang workshop nito gamit ang kanyang singsing, at ginugol ang kanilang oras sa pag-aaral ng sinaunang mahika habang gumagawa naman si Hajime ng mas makapangyarihang mga sandata at isang prosthetic arm. Nang handa na sila, inactivate nila ang magic circle at sa wakas ay nakabalik sa ibabaw ng mundo. Hindi nagtagal matapos silang makarating, iniligtas nila ang isang rabbit demi-human na babae mula sa isang halimaw. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Shay at nakiusap kay Hajime na iligtas ang kanyang tribo mula sa tuluyang pagkalipol. Sa una ay tumanggi si Hajime, pero ibinunyag ni Shay na kaya niyang makita ang hinaharap at maaari niya silang gabayan sa makapal na hamog na bumabalot sa Great Tree Lake, ang lugar na balak puntahan ni Hajime. Matapos siyang kumbinsihin ni Yo, pumayag si Hajime na tumulong. Nang makarating sila sa Howlia tribe, nadatnan nilang inaatake ito ng mga dragon. Walang kahirap-hirap na ginamit ni Hajime si Shay bilang pain, pinabagsak ang lahat ng dragon mula sa himpapawid, at saka siya sinalo bago pa siya bumagsak sa lupa. Ipinaliwanag ni Shay na itinakwil siya ng ibang rabbit tribes dahil sa kanyang kakayahang makita ang hinaharap.
Ang Howlia tribe lang ang tumanggap at nagprotekta sa kanya, dahilan para mamuhay silang lahat bilang mga takas. Nanatili si Hajime sa tribo sa loob ng ilang panahon at nilipol ang lahat ng kaaway na sumalakay sa kanila hanggang sa tuluyan na silang namuhay ng mapayapa. Kahit nagpasalamat si Shay sa kanya, ipinaalala ni Hajime na isa lamang itong kasunduan. Poprotektahan niya ang tribo, at bilang kapalit ay gagabayan siya ni Shay papunta sa Great Tree Lake. Kinaumagahan, nakiusap ang mga miyembro ng Howlia tribe kay Hajime na sanayin sila bago siya umalis. Pumayag naman siya, pero mabilis niyang napagtanto kung gaano sila kababait nang magsagawa sila ng seremonya para sa kauna-unahang hayop na napatay nila. Tuluyan nang naubos ang pasensya ni Hajime kaya sinigawan niya sila. Kung ayaw ninyong mamatay sa kamay ng mga halimaw o ng inyong mga kaaway, ilabas ninyo ang tunay ninyong lakas. Pumatay kayo o kayo ang papatayin, wala nang ibang pagpipilian. Kailangan ninyong gamitin ang lahat ng inyong lakas. Kayo ang papatay o kayo ang mamamatay, wala nang ibang pagpipilian. Mula noon, walang awang sinanay ni Hajime ang mga miyembro ng tribo hanggang sa maging tunay silang mga mandirigma. Dahil sa tindi ng kanilang pagsasanay, malaking bahagi ng kagubatan ang tuluyang nasira. Samantala, binuhat ni Shay ang isang napakalaking puno at inihampas ito kay Yu. Hinarang naman ito ni Yu gamit ang kanyang fire magic at agad siyang pinasabog palayo. Pero mabilis na nakabawi si Shay at muling sumugod para umatake. Pasiga siyang sumalakay muli. Pero madali lang naiwasan ni Yu ang kanyang pag-atake bago siya tuluyang tinalo gamit ang ice crystal. At pagsasanay pa lang iyon, isipin na lang kung gaano sila katindi sa isang totoong labanan. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Hajime at tinanong kung tapos na ba sila. Iginiit ni Shay na malapit na sana siyang manalo, pero biglang nabawi ni Yu ang laban sa huling sandali. Pagkatapos, tinanong ni Hajime si Yu kung gaano kalaki ang naging pag-unlad ni Shay. Sinabi naman nito na napakalaki ng itinaas ng lakas ni Shay sa loob ng nakalipas na ilang linggo. Napangiti si Hajime at sinabing nagbunga na rin sa wakas ang kanilang pagsasanay. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang ama ni Shay at sinabi kay Hajime na nahuli ng tribo ang mga halimaw ayon sa kanyang mga tagubilin. Tiningnan ni Hajime ang tambak ng mga halimaw at nagsabing, hindi pa rin ito sapat. Mas malakas na kayo ngayon, pero napakalayo pa ng kailangan ninyong marating. Ipinaliwanag ng mga miyembro ng tribo na ang mga halimaw ang unang umatake sa kanila kaya wala silang ibang pagpipilian kundi patayin ang mga ito. Inamin pa nila na may kakaiba silang nararamdaman tuwing naririnig nila ang mga halimaw na sumisigaw habang pinapatay nila ang mga ito. Lubusan na silang nagbago dahil sa pagsasanay ni Hajime. Sila rin ang parehong mga taong dati ay nagsasagawa ng seremonya sa tuwing may namamatay na hayop. Pagkatapos nito, nagtungo silang lahat sa Great Tree. Ipinaliwanag ng ama ni Shay na matagal nang patay ang puno bago pa man maitayo ang kanilang nayon at hindi na rin lumaki ang mga ugat nito sa loob ng maraming taon. Biglang napansin ni Hajime ang simbolo ni Oscar na nakaukit sa isa sa mga bato. Agad niyang napagtanto na ito ang pasukan ng isa pang dungeon. Inilagay niya ang singsing ni Oscar sa simbolo at isang mensahe ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nakasaad doon na ang mga nagtataglay lamang ng 4 na simbolo ang maaaring makapasok. Napagpasyahan niyo na nangangahulugan itong kailangan muna nilang malampasan ang 4 na magkakaibang dungeon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Hajime na wala na siyang ibang pagpipilian kundi harapin ang pangalawang dungeon. Nagpaalam siya sa tribo at sinabi niyang natupad na niya ang kanyang ipinangako. Oras na para ipagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Nag-alok ang ama ni Shay na samahan siya sa kanyang paglalakbay. Ngunit tumanggi si Hajime at sinabi sa kanila na manatili na lang doon at ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay hanggang sa bumalik siya at matagpuan silang mas malakas pa. Nang gabing iyon, naghanda na si Hajime sa kanyang pag-alis. Samantala, naalala ni Shay ang kanyang pagkabata nang umiiyak niyang tanungin ang kanyang ina kung bakit gusto siyang patayin ng lahat. Inalo siya ng kanyang ina at sinabing huwag siyang matakot dahil hindi hahayaang saktan siya ng pinuno ng tribo. Pagbalik sa kasalukuyan, napagtanto ni Shay na kung hindi dahil kay Hajime, matagal nang nalipol ang buong tribo. Nakiusap siya kay Yo na kumbinsihin si Hajime na isama siya sa kanilang paglalakbay. Sinubukan nga siyang kumbinsihin ni Yo habang ipinapangako naman ni Shay na magiging malaking tulong ang kanyang kakayahang makita ang hinaharap sa kanilang paglalakbay. Sa huli, napilitan ding pumayag si Hajime dahil napagod na siya sa walang tigil na pangungulit ni Shay. Ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa mga guho ng Risen Gorge. Pinag-aralan ni Hajime ang kanyang mapa habang hinahanap ang pasukan ng dungeon. Biglang tinawag sila ni Shay at sinabing bilisan nila. Pumasok sila sa loob ng mga guho at natagpuan ng isang batong may nakaukit na mensahe na naghihintay sa kanila. Pagkatapos, narinig nila ang isang misteryosong boses. Malugod silang tinanggap nito sa dungeon ni Milady Risen.
Napatingin sa paligid si Hajime habang nagtataka kung sino ang may-ari ng boses na iyon. Sa mismong sandaling iyon, sinimulan ni Shay na suntukin ang pader habang naghahanap ng isang nakatagong pasukan. Agad siyang pinigilan ni Hajime at sinabing tumigil na siya sa panggugulo. Ngunit biglang bumukas ang isang lihim na daanan sa likod ng pader. Agad na pumasok si Shay sa loob, agad na nagsimulang magsara ang pasukan sa likuran ni Shay. Mabuti na lang at nakapasok sina Hajime at Yu bago ito tuluyang nagsara. Sa sandaling makapasok sila, isang pag-atake ang biglang tumama sa kanilang direksyon. Agad na inilabas ni Hajime ang kanyang handgun at hinaranggan ito. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid para hanapin si Shay, pero nadatnan niya itong nakakapit sa kisame. Sa mismong sandaling iyon, muling nagsalita ang misteryosong boses. Dahil sa inis, binasag ni Shay ang magic tablet gamit ang kanyang sandata. Pero tinawag lang siya ng boses na isang tanga at ipinaliwanag na kusang naayos ang tablet na iyon. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang paglalakad sa makitid na daanan. Biglang naapakan ni Hajime ang sahig at may kakaibang tunog na umalingaw-ngaw. Sa sumunod na sandali, sabay-sabay na nagsara ang lahat ng pinto sa paligid nila at isang napakalaking bato ang nagsimulang gamulong papunta sa kanila. Sinubukan niyo na wasakin ito gamit ang fire magic, pero agad niyang natuklasan na hindi gumagana ang magic sa lugar na iyon. Kalmadong sinabi ni Hajime na huwag siyang mag-alala bago niya winasak ang napakalaking bato gamit ang isang putok lang. Ngunit kaagad namang lumitaw ang panibagong alon ng mga dambuhalang bato. Sinabi ni Shay na siya na ang bahala rito at isa-isa niyang dinurog ang lahat ng bato gamit ang kanyang sandata. Sa kasamaang palad, puno ng mga bitag ang dungeon, halos sa bawat hakbang nila ay may bagong nakamamatay na bitag na lumilitaw. Kalaunan, narating nila ang isa pang silid, biglang nagsara ang labasan sa likuran nila. Sinabi ni Hajime na parang pamilyar ang lugar na iyon. Pagkatapos, itinuro ni Yu ang magic tablet, doon lang nila napagtanto na nakabalik sila sa mismong lugar kung saan sila nagsimula. Samantala, sa Halai Kingdom, hiniling ni Yuka Sonobe na samahan si Commander Meld sa susunod nitong ekspedisyon dahil umaasa siyang mahahanap nila si Hajime sa loob ng dungeon. Ngunit sinabi ni Meld na patay na si Hajime at walang saysay ang isugal ang kanyang buhay para sa ganoong misyon. Sa kabila nito, tumanggi si Yuka na baguhin ang kanyang desisyon at iginiit niyang pupunta siya kahit mag-isa lang siya. Samantala, matapos maglibot sa dungeon ng matagal, narating ng tatlo ang isang napakalaking silid na puno ng mga armored knight na nakapalibot sa isang dambuhalang trono. Inakala ni Hajime na ito na ang silid ng Dungeon Master, pero may kakaiba sa mga nakatayong baluti sa paligid. Biglang nabuhay ang lahat ng armored knight, napangiti si Hajime at naghanda para sa labanan. Inilabas niya ang dalawa niyang handgun habang diretsong sumugod naman si Shay sa mga armored knight gamit ang kanyang sandata. Kasabay nito, walang tigil na nagpaputok si Hajime habang isa-isang pinapabagsak ang kanyang mga kalaban. Pagkatapos, sabay-sabay na sinalakay ng lahat ng armored knight si Shay. Agad naman siyang iniligtas ni Yu gamit ang ice crystal. Lumaban ang tatlo ng may perpektong koordinasyon habang papalapit si Hajime sa mga kristal. Muli niyang nilagyan ng bala ang kanyang mga sandata at nagsimulang paputukin ang mga kristal. Bawat armored knight na konektado sa isang nawasak na kristal ay agad na bumabagsak. Ngunit patuloy na dumarami ang kanilang mga kalaban. Napagtanto ni Hajime na sa bawat isang kalabang napapatay niya, dalawa naman ang pumapalit dito. Biglang bumukas ang isang bagong pinto sa harapan nila. Agad na tumakbo ang tatlo papunta rito, isang napakalaking platapormang bato ang nag-angat sa kanila hanggang sa tuluyan silang makarating sa ibabaw. Naghihintay sa kanila roon ang isang napakalaking suit of knight armor na lubos na naiiba sa lahat ng nakalaban nila. Ito pala ang pinagmula ng misteryosong boses, ipinakilala ng armored knight ang kanyang sarili bilang Miru Melusin at idineklarang iyon na ang magiging huling araw ng kanilang buhay. Nagulat si Hajime at sumagot na matagal nang namatay si Miru at nabasa na niya ang mga tala ni Oscar. Tinanong ng higanteng nilalang kung sila ba ang mga sum-akop sa dungeon ni Oscar. Sumagot si Hajime na oo, pero binalaan niya ito na kung hindi nito ipaliliwanag ang gusto nito, agad siyang aatake. Tinanong ni Miru kung bakit nais niyang sakupin ang lahat ng dungeon at makuha ang sinaunang mahika. Sa unang pagkakataon, ibinunyag ni Hajime ang tunay niyang layunin. Sinabi niyang nais niyang makuha ang sinaunang mahika para makabalik siya sa sarili niyang mundo. Pagkatapos, tinanong niya kung totoo bang kayang ibalik siya ng kapangyarihang iyon sa sarili niyang mundo, pero tumanggi si Miru na sagutin ang kanyang tanong at sinabing patuloy na lang siyang mag-isip. Kalmadong sumagot si Hajime na hahanapin niya mismo ang sagot. Bigla niyang inilabas ang isang napakalaking kanyan at itinutok ito kay Miru. Agad siyang nagpaputok habang sabay namang sumugod si Shay dala ang kanyang warhammer. Kaagad pagkatapos nito,
tumalon si Hajime papunta kay Miru at nagpaputok ng dalawang bala na tumagos sa baluti nito at nagpabagsak dito sa lupa. Gayunpaman, muling tumayo si Miru na para bang walang nangyari at sinabing siya naman ang aatake. Nang walang anumang babala, isang napakalakas na ulan ng mga dambuhalang bato ang bumagsak sa kanila. Sinabog ni Hajime ang ilan sa mga bumabagsak na bato, sinunggaban sina Yu at Shay, at mabilis na nakatakas sa gumuguhong lugar. Inakala ni Miru na naduraj na sila sa unang pag-atake pa lang, pero nagulat siya nang biglang lumitaw si Hajime sa kanyang likuran at sabihing nakatayo pa rin sila. Sa sumunod na sandali, pinaputukan siya ni Yu gamit ang kanyan habang pinakawalan naman ni Hajime ang kanyang grappling hook. Hinailan niya ang sarili palapit at muling nagpaputok, dahilan para muli siyang bumagsak sa lupa. Agad namang sinamantala ni Yu ang pagkakataon at pinalamig siya gamit ang ice magic. Napangiti si Hajime at sinabing perpekto iyon bago niya inilabas ang pinakamalakas na sandata sa kanyang arsenal. Nagsimulang mag-ipon ng enerhiya ang sandata, pagkatapos, nagpaputok si Hajime. Dumiretso ang pagsabog sa baluti at tumagos dito nang may napakalakas na puwersa. Pero kahit ganoon, sinabi ni Miru na hindi pa rin iyon sapat at iginiit niyang hindi gaanong nasira ang baluti kumpara sa inaasahan ni Hajime. Agad niyang tinawag si Shay, buong lakas na inihampas ni Shay ang kanyang martilyo sa ulo ng baluti. Tumagos ang pag-atake at nabasag ang nakatagong hiyas sa loob nito. Napasigaw si Miru bago tuluyang tumigil sa paggalaw ang baluti. Inakala ni Shay na tuluyan na nila siyang natalo, pero sinabi ni Miru na buhay pa rin siya. Nalilito, tinanong ni Hajime kung paano pa rin siya nakapagsasalita matapos masira ang core. Ipinaliwanag niya na nagsasalita na lang siya gamit ang natitirang enerhiya sa kanyang katawan. Kapag naubos iyon, tuluyan na siyang mawawala, bago siya tuluyang maglaho. Sinabi niya kay Hajime na kung talagang gusto niyang makuha ang sinaunang mahika, kailangan niyang sakupin ang lahat ng dungeon. Nagpasalamat si Hajime sa payo, unti-unting nagsimulang maglaho si Miru. Habang palabas sila ng dungeon, bigla silang sinalubong ng isang maliit na manika. Ipinakilala nito ang sarili bilang Miru, laking gulat ng lahat dahil inakala nilang natalo na nila siya. Agad na inilabas ni Shay ang kanyang sandata at sinubukang umatake. Sinabi ni Miru na kumalma siya dahil sa pagkakataong iyon ay tuluyan na talaga siyang mawawala. Pero kahit ganoon, hinampas pa rin ni Shay ang ulo ng manika. Bago tuluyang mawala, ibinigay ni Miru kay Hajime ang singsing ng dungeon. Pero hindi pa doon nagtapos si Hajime, kinuha niya ang lahat ng kaya niyang dalhin mula sa loob ng dungeon. Tinawag sila ni Miru na isang grupo ng mga magnanakaw bago sila pinaalis at sinabing huwag na silang bumalik. Biglang bumuhos ang napakaraming tubig sa kanila at hinayla sila ng manika sa ilalim ng tubig, dahilan para mapilitan silang lumabas ng dungeon. Habang nasa ilalim sila ng tubig, may napansin si Shay na isang kakaibang isda. Sa kanyang pagkagulat, bigla itong nagsalita at tinanong kung nakatitig ba siya sa mukha nito. Tuluyang na-trauma si Shay, makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakarating na ang tatlo sa ibabaw ng lawa. Sinabi ni Hajime na balang araw ay babalik siya para pasabugin ang dungeon kasama si Miru. Samantala, wala pa ring malay si Shay dahil sa kanyang naranasan sa ilalim ng tubig. Ginaisang siya ni Hajime at nagtungo silang tatlo sa pinakamalapit na lungsod. Nag-check-in sila sa isang hotel, humingi si Hajime ng isang kwarto, pagkain, at paliguan. Samantala, nagsimulang magtalo sina Shay at Yu kung sino ang makakatulog na kasama si Hajime. Sa wakas, naubos na ang pasensya ni Hajime kaya inilabas niya ang kanyang handgun at napaisip kung dapat na ba niyang barilin ang dalawa para matapos na ang gulo. Kinaumagahan, nakilala ng grupo ang pinuno ng Adventurers Guild. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabing ang pangalan niya ay Ilwa. Sinabi niya sa kanila na narinig niyang pumasok sila sa dungeon ni Milady at nakabalik ng buhay, isang bagay na nagpapatunay kung gaano sila kalakas. Pagkatapos, sinabi niyang mayroon siyang bagong misyon para sa kanila. Pero bago pa niya ito maipaliwanag, agad siyang pinutol ni Hajime at sinabing wala siyang interes na makarinig ng anumang misyon bago siya naghanda para umalis. Gayunpaman, kalaunan ay bumiyahe pa rin silang tatlo pahilaga gamit ang motorsiklo ni Hajime patungo sa hilagang kabundukan. Ang misyon na ibinigay sa kanila ni Ilwa ay hanapin ang isang nawawalang tao. Nagkataon namang anak ito ng isang marangal na pamilya. Pero walang pakialam si Hajime kung sino man ito, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang gantimpala. Kaya direkta niyang tinanong si Ilwa kung ano ang makukuha niya bilang kapalit. Nangako si Ilwa na ibibigay niya ang anumang gusto niya. Una, humiling si Hajime ng isang status plate, pagkatapos, nagdagdag siya ng isa pang kondisyon. Kung sakaling kailanganin niya ang tulong ng Adventurers Guild sa hinaharap, obligado si Ilwa na ibigay iyon.
Agad namang pumayag si Ilwa. Sa ngayon, sinabi ni Hajime kay Yo na magpapalipas muna sila ng gabi sa nayon ng Ur bago sila magpatuloy patungo sa hilagang kabundukan kinabukasan. Kilala ang nayon ng Ur sa pagtatanim ng palay. Pagdating pa lang nila, dumiretso na sila sa isang restaurant. Sa loob, may napansin silang pamilyar na grupo na magkakasamang nakaupo. Sila ang mga miyembro ng Heroes Party, ang parehong grupong dating kinabibilangan ni Hajime. Kasama rin nila ang kanilang guro na si Aiko Hatayama. Biglang narinig ni Aiko ang boses ni Hajime, agad siyang napatayo at mabilis na lumapit sa kanila. Kahit nalubusan ng nagbago ang kanyang hitsura, tinanong niya kung siya nga ba talaga si Hajime. Nang hindi nag-iisip, tinawag niya itong sensei. Sa sobrang tuwa, sinabi ni Aiko na buhay pala talaga siya. Nang mapagtanto ni Hajime ang kanyang pagkakamali, agad niyang itinanggi na siya si Hajime. Pero hinawakan siya ni Aiko at itinuro na tinawag niya itong sensei ilang segundo lang ang nakalipas. Sa desperadong pagtatangkang takasan ng sitwasyon, sinabi ni Hajime na mali lang ang pagkakarinig nito at ipinaliwanag na sa kanilang dialect, ang salitang sensei ay nangangahulugang pandak. Agad namang sinabi ni Aiko na walang dialect sa mundo na may ganoong kahulugan at direkta siyang inakusahan na nagsisinungaling. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit lubusan ng nagbago ang kanyang hitsura at kung bakit naging puti ang kanyang buhok. Sa wakas, napabuntong hininga na lang si Hajime at inaming siya nga talaga iyon. Naupo silang lahat at nagsimulang mag-usap, agad na binomba siya ni Aiko ng sunod-sunod na tanong, pero patuloy lang itong iniiwasan ni Hajime at nagkunwaring mas interesado siya sa pag-order ng pagkain. Dahil doon, malakas na ipinatong ni Aiko ang kanyang kamay sa mesa at sinabing hindi pa tapos ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos, tinanong niya kung sino ang dalawang babaeng kasama niya. Muli na namang sinubukan ni Hajime na umiwas sa tanong at sinabing gutom na siya. Pero bago pa niya tuluyang mailihis ang usapan, ipinakilala na ni Nayo at Shay ang kanilang mga sarili. Pagkatapos, para lang asarin siya, pabiro nilang sinabi na pareho silang asawa ni Hajime. Tuluyang natigilan si Aiko at agad na nagtanong kung paano siya nakapag-asawa ng dalawang babae. Mabilis namang itinanggi ni Hajime ang kanilang sinabi at iginiit na nagbibiro lang ang dalawa. Hindi nagtagal, dumating ang pagkain at nagsimula silang kumain. Tinanong ni Aiko kung ano ang nangyari sa kanya matapos ang labanan. Simple lang ang kanyang isinagot, dumaan siya sa impyerno para lang manatiling buhay. Pagkatapos, muli siyang tinanong kung bakit lubusan ng nagbago ang kanyang hitsura at kung bakit naging puti ang kanyang buhok. Pareho pa rin ang kanyang sagot, malaki ang naging kapalit ng kanyang kaligtasan. Sa huli, tinanong siya kung bakit hindi na siya bumalik matapos makatakas sa dungeon. Tahimik na sumagot si Hajime na wala siyang nakitang dahilan para bumalik pa. Biglang may isang kabalyero na malakas na hinampes ang kanilang mesa. Binalaan siya ni Hajime na igalang ang pagkain, pero ininsulto ng kabalyero si Shay at sinubukan pang saktan si Yu. Sapat na iyon para kay Hajime, agad niya itong binaril sa braso at pinadiretso sa pader dahil sa lakas ng tama. Matapos ang insidente, sinabi ni Hajime kay Aiko na wala na siyang pakialam sa mga bayani at nagbabala siyang ituturing niyang kaaway ang sino mang haarang sa kanyang daraanan. Nang gabing iyon, lihim na binisita ni Hajime si Aiko at ibinunyag ang katotohanan tungkol sa mundong kanilang kinaroroonan. Ipinaliwanag niya na sa loob ng maraming siglo, paulit-ulit na tinatawag ang mga bayani para lamang mamatay sa walang katapusang digmaan at ang tanging paraan para makauwi ay ang pagsakop sa lahat ng dungeon at pagkuha ng sinaunang mahika. Bago siya umalis, ibinunyag din niya na may isang kaklase nila na sadyang naging dahilan ng kanyang pagkahulog sa dungeon. Hindi nagtagal, pumayag si Hajime na isama ang grupo ni Aiko habang hinahanap nila sa hilagang kabundukan ang isang nawawalang maharlika na nagngangalang Will. Gumamit si Hajime ng mga mechanical scout insect upang hanapin ang lugar. Kalaunan, natagpuan ng grupo si Will na nagtatago sa loob ng isang kuweba. Ipinaliwanag ni Will na pinatay ng isang napakalaking black dragon ang lahat ng kanyang kasamahan. Sa halip na damayan siya, diretsahan siyang sinabihan ni Hajime ng katotohanan. Namatay ang mga kaibigan mo dahil mahina ka, at kung hindi ka maghihiganti, habang buhay mo iyong pagsisisihan. Habang naghahanda silang umalis, biglang sumalakay ang parehong Black Dragon. Agad na pinrotektahan ni Hajime ang lahat gamit ang isang napakalaking kalasag. Samantala, naglunsad sina Yo at Shay ng malalakas na pag-atake, ngunit nanatiling buhay ang dragon at halos mapatay pa sila. Nang mapagtanto ni Hajime na hindi niya kayang protektahan ang lahat ng sabay-sabay, inutusan niya si Aiko na ilikas ang iba habang ipinagtatanggol naman sila ni Yo. Pagkatapos nito, mag-isa niyang hinarap ang dragon. Inilabas niya ang kanyang napakalaking kanyan at direkta itong hinamon. Makalipas ang isang iglap, sumabog ang labanan, sabay na sumugod sina Hajime at ang dragon sa isa't isa habang nilamon ng kaguluhan ang buong lugar.
Ngunit mas malakas ang kanya ni Hajime, tinamaan ng pagsabog ang pakpak ng dragon at bumagsak ito sa lupa. Dahan-daang lumapit si Hajime at tumayo sa ibabaw nito bago niya ito tinanong kung nakaranas na ba ito ng ganitong klaseng pag-atake. Sa isang malupit na suntok, napasigaw niya ang dragon sa matinding sakit. Pagkatapos, naghagis siya ng granada sa katawan nito at agad itong sumabog. Dahil sa matinding galit, muling tumayo ang dragon at sumugod kay Hajime, pero walang tigil niya itong pinaputukan sa ulo bago naghagis ng isa pang granada na sumabog at winasak ang paligid. Dahil hindi na nito kayang tiisin ang patuloy na pinsala, tuluyan itong bumagsak. Sinamantala ni Hajime ang pagkakataon at muling inilabas ang kanyang napakalaking kanyan upang tapusin na ang labanan. Ngunit biglang tumayo ang dragon at diretsong sumugod kay Will. Walang nakakaunawa kung bakit tila siya ang pangunahing target nito. Sa huling sandali, biglang lumitaw si Shay at tumalon patungo sa dragon. Buong lakas niyang hinampas ang ulo nito gamit ang kanyang martilyo at muli niya itong pinabagsak sa lupa. Pagkatapos, kumuha si Hajime ng isang napakalaking sibat at ibinaon ito ng malalim sa likod ng dragon. Biglang napasigaw ang dragon at doon nila natuklas ang kaya pala nitong magsalita. Nakiusap ito kay Hajime na alisin ang sibat at nangakong hindi na sila muling aatakihin. Ngunit sa halip na makinig, lalo pang idiniin ni Hajime ang sibat sa katawan nito. Pagkatapos, tinanong niya kung sino ito at kung paano ito nakapagsasalita. Ipinaliwanag ng dragon na isa itong demi-human mula sa Great Dragon Race. Muli na namang idiniin ni Hajime ang sibat at inutusang ipagpatuloy nito ang pagpapaliwanag. Desperadong nakiusap ang dragon na tumigil siya dahil halos ubos na ang lakas nito. Ipinaliwanag nitong kapag bumalik ito sa tunay nitong anyo habang nakabaon pa rin ang sibat sa katawan nito, mamamatay ito. Ngunit kahit ganoon, patuloy pa ring dinidiinan ni Hajime ang sibat habang tinatanong kung bakit nito pinatay ang mga adventurer. Sa wakas, inamin ng dragon ang lahat, sinabi nitong may kumokontrol dito. Ang taong iyon ang nag-utos na patayin ang mga kasamahan ni Will at siya rin ang nag-utos na patayin si Will. Ipinaliwanag nitong mahimbing itong natutulog nang biglang dumating ang isang misteryosong taong nakasuot ng disguise at gumamit ng mahika upang kontrolin ang kanyang katawan. Gayunpaman, tumanggi si Will na paniwalaan ito, inakusahan niya ang dragon na nagsisinungaling lamang upang mailigtas ang sarili at sinabi niyang hinding-hindi niya ito mapapatawad sa pagpatay sa kanyang mga kaibigan. Sumagot ang dragon na sinabi na nito ang lahat ng nalalaman nito at nasa kanila na kung paniniwalaan nila ito o hindi. Pagkatapos, binalaan sila nito na ang misteryosong taong kumokontrol dito ay nagbabalak na bumuo ng isang napakalaking hukbo ng mga halimaw. Ngunit sinabi ni Hajime na wala siyang pakialam dito kahit pasirain ng hukbong iyon ang buong mundo. Naghanda na siyang patayin ang dragon, pero pinigilan siya ni Yu. Ipinaliwanag nito na hindi naman talaga responsable ang dragon sa pagkamatay ng mga adventurer, kaya wala nang dahilan para patayin pa ito. Tinanggap ni Hajime ang kanyang paliwanag, gayunpaman, binalaan siya ng dragon na mamamatay pa rin ito kung hindi niya aalisin ang sibat. Sa wakas, hinugot ni Hajime ang sibat, biglang bumalik ang dragon sa tunay nitong anyo. Laking gulat ng lahat nang matuklasan nilang isa pala itong babae. Sinabi nito kay Hajime na kung nagtagal pa siya ng kaunti bago alisin ang sibat, tuluyan na talaga siyang namatay. Tinanong siya ni Hajime kung sino siya, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Tio Claris, isang miyembro ng Dragon Clan. Pagkatapos nito, sinabi ni Tio sa kanila na ang hukbong binubuo ng misteryosong tao ay naghahanda ng salakayin ng lungsod ng Ur. Ito rin ang parehong lungsod na dinaanan ni Hajime kanina. Biglang may natukoy ang mga scouting insect ni Hajime. Nadiskubre niyang binubuo ang hukbo ng mahigit 2,000 halimaw at mga dragon at nagsimula na ang mga itong kumilos. Sinabi ni Aiko na kailangan nilang magmadali papunta sa lungsod bago pa ito tuluyang masira. Ngunit hiniling ni Hajime na kumalma muna siya, ipinaliwanag niyang ang pangunahing misyon niya ay ihatid sila sa lungsod ng Firen, hindi ang makilahok sa digmaan. Pagkatapos, tinanong niya kung seryoso ba itong inaasahan na haharap siya ng mag-isa sa isang buong hukbo. Pagkatapos noon, isinama niya si Will at naghanda ng umalis. Tinanong siya ng kanyang guro kung handa ba talaga siyang iwan silang lahat doon. Sumagot si Hajime na ang misyon niya ay ibalik si Will sa Guildmaster. Malaya ang sino mang gustong sumama sa kanya, at ang mga gustong iligtas ang Ur ay maaari ring gumawa ng sarili nilang desisyon. Sa sandaling iyon, sinabi ni Tio sa lahat na manatili muna sila roon hanggang sa tuluyan siyang makabawi ng lakas. Kapag nangyari iyon, sa kanila maaaring harapin ang hukbo. Sumagot naman si Hajime na sana pala ay tinapos na lang niya ito kanina para naiwasan pa niya ang abalang ito. Samantala, patuloy na nagmamarcha ang hukbo ng mga halimaw patungo sa lungsod sa ilalim ng pamumuno ng misteryosong nilalang. Napakalaki ng kanilang bilang kaya imposibleng mapigilan sila ng kahit anong grupo ng mga kabalyero o ordinaryong tao. Samantala,
Patuloy na sinusubukan ni Aiko, ng kabalyero, at ng isa pang miyembro ng grupo na kumbinsihin si Hajime na iligtas ang lungsod. Sinabi ni Aiko na libo-libong tao ang mamamatay kung hindi sila makakarating sa tamang oras. Ngunit tinanong siya ni Hajime kung bakit labis siyang nag-aalala. Sinabi niyang hindi niya maintindihan kung bakit handa itong isakripisyo ang lahat para sa mga taong hindi naman niya kilala. Sa kabila nito, hindi pa rin sumuko si Aiko. Sa huli, sinabi niya kay Hajime na ang mga taong dapat niyang alalahanin ay ang kanyang mga estudyante. Ngunit sumagot si Aiko na inosente ang mga mamamayan at wala silang kasalanan sa nangyayaring gulo. Sa sandaling iyon, tumayo si Hajime at sinabi sa lahat na maghanda ng mabuti bago magsimula ang digmaan. At ganoon na lang, pumayag siyang tulungan sila, agad na nagsimula ang mga paghahanda. Nagtayo si Hajime ng isang napakalaking pader upang protektahan ang lungsod habang karamihan sa mga mamamayan ay inilipat sa kabilang panig. Gayunpaman, marami pa rin ang nagpasyang manatili at tumulong sa paghahanda ng mga depensa laban sa mga halimaw. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, sinabi ni Hajime kay Aiko na handa na sila at maaaring dumating ang mga halimaw anumang oras. Humingi ng paumanhin si Aiko at inaming alam niyang nadamay niya siya sa digmaan, ngunit tiniyak naman ni Hajime na walang dapat ipag-alala at nangakong lilipulin nila ang kanilang mga kaaway. Pagsapit ng gabi, umupo si Hajime sa ibabaw ng pader habang nilalagyan ng bala ang kanyang rifle at hinihintay ang pagdating ng hukbo. Kitang-kita na magiging napakalupit ng labanang paparating. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si Yuka, tinanong siya ni Hajime kung bakit siya naroon. Nagpasalamat siya kay Hajime sa pagliligtas sa kanya sa loob ng dungeon. Pero agad na napagtanto ni Hajime na hindi lang siya lumapit para magpasalamat. Kaya sinabi niyang sabihin na nito ang totoong pakay nito. Inamin ni Yuka na balak niyang lumaban sa nalalapit na digmaan. Sumagot si Hajime na malaya siyang gawin ang anumang gusto niya, pero binalaan niya itong maaari siyang mamatay. Tiniyak naman ni Yuka na nauunawaan niya ang panganib bago ito tuluyang umalis. Biglang kinausap ni Hajime ang isang taong nagtatago sa malapit at sinabing lumabas na ito dahil nararamdaman niya ang presensya nito. Si Tio pala iyon na matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Sinabi nito na gusto niyang sumama sa grupo ni Hajime pagkatapos ng labanan. Mukhang lahat ng babaeng nakikilala ni Hajime ay gustong sumama sa kanya, pero agad niya itong tinanggihan at sinabing si Shay pa lang ay sapat na para bigyan siya ng sakit ng ulo. Sinubukan ni Tio na kumbinsihin siya sa pagsasabing magiging malaking tulong ang kanyang lakas. Ngunit malinaw na sinabi ni Hajime na lumayo ito dahil wala siyang interes dito o sa kapangyarihan nito. Samantala, pinapanood ni Nayo at Shay ang buong pag-uusap. Sinabi ni Shay na mukhang baliw si Tio, halos hindi pa nga sila magkakilala, pero gusto na agad nitong sumama sa kanilang grupo. Pero iba ang pananaw niyo, ayon sa kanya, napakalakas ni Tio at maaari talaga itong maging kapaki-pakinabang sa kanila. Pagkatapos nito, sa wakas ay dumating na ang hukbo ng mga halimaw. Tiningnan sila ni Hajime at idineklarang dumating sila para harapin ang sarili nilang kamatayan. Sa sandaling iyon, karamihan sa mga mamamayan ay nagtipon sa likuran niya. Sinabi niya sa kanila na mananalo sila sa labanang ito at kung hindi lang nakialam si Aiko, matagal na sana siyang umalis sa lugar na iyon. Dahil guro ko siya, poprotektahan ko ang lungsod na ito at lilipulin natin silang lahat. Biglang inilabas ni Hajime ang isang napakalaking rifle at nagpaputok ng isang mapaminsalang bala na agad na nagpalaglag sa isang buong hanay ng mga dragon na lumilipad sa himpapawid. Namangha ang pinuno ng hukbo ng mga halimaw sa ipinakita niyang kapangyarihan, pero simula pa lang iyon. Naghanda ang lahat para sa labanan habang inilabas naman ni Hajime ang isang napakalaking machine gun at walang tigil na pinaputukan ang mga halimaw. Kasabay nito, pinakawalan ni Shay ang kanyang kanyan at walang humpay na binomba ang mga kalaban. Iba't ibang uri ng sandata ang pinakawalan sa buong larangan ng digmaan, at winasak ng kanilang mga pag-atake ang paligid habang napakaraming halimaw ang bumagsak. Pagkatapos, sumabak si Tio sa labanan gamit ang napakalakas niyang kapangyarihan at lumikha ng isang napakalaking buhawi na tumangay sa napakaraming kaaway. Samantala, ginamit naman niyo ang kanyang lightning magic at tinamaan ang mga halimaw mula sa lahat ng direksyon. Perpektong nagtulungan ang apat sa labanan, pero kahit ganoon, nagsisimula pa lang ang digmaan. Wala pa nga sa isang kapat ng buong hukbo ang kanilang napapatay. Patuloy na nagpaputok sina Hajime at Shay nang walang tigil at hindi nila hinayaang makalapit kahit isang halimaw sa pader ng lungsod. Nang makita ito, inutusan ng pinuno ng hukbo ang mga dragon na nasa likuran na sumalakay, pero isa-isang pinabagsak ni Hajime ang lahat ng ito bago pa man makalapit. Samantala, nagsimulang mawala ng lakas si Tio at inamin niyang hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sinabihan siya ni Hajime na magpahinga muna, pero napagtanto niyang nakatulog na pala ito bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin. Biglang naubusan ng bala si Hajime, nang walang pag-aalinlangan,
ipinatawag niya ang kanyang motorsiklo, isinama si Shay, at diretsong sumugod sa gitna ng hukbo ng mga halimaw. Kasabay nito, pinakawalan ni Yu ang kanyang pinakamalakas na spell, ang Lightning Dragon, na bumagsak sa gitna ng digmaan at nilipol ang napakaraming halimaw. Samantala, dumiretso si Hajime sa pinakasentro ng hukbo, inilabas ang dalawa niyang handgun, at nagsimulang magpaputok sa lahat ng direksyon. Ang sinumang halimaw na magtatangkang umatake sa kanya ay agad na bumabagsak. Walang sino man ang kayang tumapat kay Hajime, kasabay nito, buong lakas na inihampas ni Shay ang kanyang martilyo sa ulo ng isang napakalaking halimaw at pinatay ito sa iisang atake. Biglang naghagi si Hajime ng ilang granada na sumabog at winasak ang malalaking bahagi ng larangan ng digmaan. Pagkatapos, tumalon siya sa himpapawid at isa-isang pinabagsak ang mga dragon. Nang masaksihan ng mga halimaw ang napakalakas na kapangyarihan ni Shay, marami sa kanila ang nagsimulang tumakas. Ngunit biglang sumugod sa kanya ang isang moonwolf. Wala itong anumang pagkakataong manalo, sa isang hampas lang, tuluyang nadodge ni Shay ang ulo nito. Sinubukan namang tumakas ng pinuno ng hukbo ng mga halimaw, pero nang lumingon siya, nakatayo na si Hajime sa kanyang harapan habang nakatutok ang isang handgun sa kanyang ulo at may mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ni Hajime, bastos ang umalis nang hindi man lang nagpapakilala. Pagkatapos, binaril niya ang lobo na sinasakyan ng pinuno at pinabagsak ito sa lupa. Pagkatapos noon, hiniling niyang sabihin nito kung sino talaga siya. Sa mga sandaling iyon, halos nalipol na ni Shay ang natitirang mga halimaw at lumapit na rin ito sa kanila. Wala nang matatakbuhan ang pinuno, hinawakan siya ni Hajime sa leeg, kinaladkad sa lupa, at inihagis sa harapan ni Aiko. Sa sandaling makita ni Aiko ang kanyang mukha, halatang kilala niya ito. Tinanong niya kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Sa ikinagulat ng lahat, si Hiyama Daisuke pala ang pinuno ng hukbo. Inamin niyang nagsimula ang lahat dahil sa matinding inggit at pakiramdam niyang mas mababa siya kaysa sa kanyang mga kaklase. Kahit si Aiko ay hindi napansin ang sakit na matagal na niyang kinikimkim. Isang araw, nakatagpo siya ng isang grupo ng mga demonyo sa kabundukan. Sinamantala ng mga ito ang kanyang kahinaan at binigyan siya ng napakalaking kapangyarihan. Pagkatapos noon, tinipon ni Hiyama ang hukbo ng mga halimaw at sinalakay ang lungsod. Ang tunay niyang layunin ay patayin ang sarili niyang guro. Kahit na natalo na siya, iginiit pa rin niyang tama ang lahat ng kanyang ginawa. Sinabi niya kay Aiko na bahagi ng kasunduan nila ng mga demonyo ang pagpatay sa kanya upang tanggapin siya ng mga ito. Pagkatapos, tumingin siya kay Hajime at tinanong kung paano nito nagawang lipulin ang buong hukbo. Wala pa rin siyang ideya na ang lalaking nasa harapan niya ay ang dati niyang kaklase na si Hajime. Sinubukan siyang pakalmayin ni Aiko, sinabi nitong pinapatawad na niya siya at nakiusap na huwag na niyang hayaang manipulahin pa siya ng mga demonyo. Binalaan din niya ito na kapag nakuha na ng mga ito ang gusto nila, siya naman ang susunod na papatayin. Ngunit biglang pinagtaksilan siya ni Hiyama, idiniin niya ang isang sandatang may lason sa leeg ni Aiko at binalaan ang lahat na huwag gagalaw. Ipinaliwanag niyang nababalutan ng nakamamatay na lason ang talam at anumang pagtatangkang iligtas siya ay magdudulot lamang ng kanyang kamatayan. Inutusan niya si Hajime na itapon ang lahat ng kanyang sandata kung ayaw nitong mamatay si Aiko. Ngunit kalmado lang na sinabi ni Hajime na kahit itapon pa niya ang lahat ng kanyang sandata, papatayin pa rin siya ni Hiyama. Kilalang-kilala na niya kung anong klaseng tao ito. Nang walang sinasabing iba pa, inilabas ni Hajime ang kanyang handgun at agad na nagpaputok. Ngunit sa pinakamasamang pagkakataon, biglang tumalon si Shay upang protektahan si Aiko at siya ang tinamaan ng bala. Kasabay nito, bahagyang nasugatan ng talam ni Hiyama ang leeg ni Aiko. Nang mapagtanto niyang mamamatay siya kung mananatili pa siya roon, tumalon si Hiyama sa likod ng isang dragon at sinubukang tumakas. Ngunit agad siyang pinabagsak ni Hajime sa pamamagitan ng isang putok na nagpatama sa kanya mula sa himpapawid. Agad na tumakbo si Hajime papunta kay Shay at sinubukang painumin ito ng Water of God. Ngunit sinabi ni Shay na ayos lang siya at hiniling na si Aiko muna ang iligtas niya. Agad siyang lumapit sa kanyang guro at natuklasang ilang sandali na lang ay mamamatay na ito dahil sa lason. Sa tamang oras, napainom niya ito ng Water of God, sa kabutihang palad, kaunting lason lang ang pumasok sa kanyang katawan. Unti-unting nagkamalay si Aiko at dahan-daang tumayo. Pagkatapos, napansin niya si Hiyama na nakahandusay sa lupa. Malubha ang kanyang mga sugat at wala ni isang taong tumutulong sa kanya. Nakiusap siya kay Hajime na painumin din ito ng Water of God bago pa ito mamatay, ngunit ipinaalala ni Hajime na ilang sandali lang ang nakalipas ay sinusubukan siyang patayin nito. Pagkatapos, tumingin siya kay Hiyama at tinanong kung titigil na ba ito sa pagiging kaaway nila kapag iniligtas niya ito. Desperadong nangako si Hiyama na hindi na niya sila lalabanan. Paulit-ulit siyang nakiusap at sinabing ayaw pa niyang mamatay. Ngunit walang anumang pag-aalinlangan, binaril siya ni Hajime.
Isang bala, isang pagbitay, natigilan si Aiko at tinanong kung bakit niya pinatay ang isa sa kanyang mga estudyante. Sumagot si Hajime na hindi nakarapat-dapat si Hiyama na tawaging estudyante nito matapos niyang tangkaing patayin ang sarili niyang guro. Pagkatapos noon, tumalikod si Hajime at iniwan si Aiko na nagdadalamhati sa pagkamatay ni Hiyama. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at umalis sa lungsod. Habang naglalakbay, tinanong ni Will kung bakit niya pa binaril si Hiyama sa halip na hayaan na lang itong mamatay dahil sa mga sugat nito. Sumagot si Hajime na ang sinumang miyembro ng Heroes Party na haarang sa kanyang daraanan ay walang awang aalisin niya. Samantala, isang grupo ng mga slave hunter ang may bihag na isang batang babae. Sinabi ng kanilang pinuno na kabilang ito sa merfolk race at napakalaki ng kikitain nila kapag naibenta nila ito. Ngunit sino nga ba ang mga taong ito, at paano napunta sa kanilang mga kamay ang batang iyon? Samantala, sa Firen, sa wakas ay muling nagkita sina Will at ang kanyang ama. Labis ang kasiyahan nito dahil nawalan na siya ng pag-asa at naniwalang patay na ang kanyang anak. Sinabi ni Hajime na ligtas niyang naibalik si Will at gusto na niyang makuha ang ipinangakong status plate bilang kapalit. Agad namang pumayag ang ama ni Will, kalaunan, bumalik ang lahat sa kanilang silid sa hotel. Sinuri ni Yu ang status plate at sinabing nakakagulat kung gaano ito ka-advance. Pagkatapos, tinanong ni Shay si Hajime kung maaari ba silang mamasyal sa lungsod dahil katatapos lang nilang makaligtas sa isang napakalaking digmaan. Ngunit tila hindi man lang siya nakikinig, nakatuon ang kanyang atensyon sa dalawang kainahinalang tao na nakatayo sa ibaba ng hotel. Agad niyang napagpasyahan na may binabalak ang mga ito. Pagkatapos, sinabi niya sa grupo na may sumusunod sa kanila. Kahit ganoon, hindi siya nag-aalala, kalmado niyang sinabi na haharapin din niya ang dalawang iyon. Sa puntong ito, iisa na lang ang panuntunan ni Hajime pagdating sa kanyang mga kaaway. Siya ang papatay o siya ang papatayin nila, samantala, tahimik na naalala ni Tio ang kanyang ama at ang pagkawasak ng kanilang kaharian. Samantala, iniligtas ni Hajime ang batang merfolk na si MYU mula sa mga kidnapper. Pagkatapos, binasag niya ang tangke ng tubig, sinunggaban si MYU, at ginamit ang wind magic upang lumipad sila ng mataas sa himpapawid. Tinanong siya ni MYU kung bakit sila napakataas, sumagot si Hajime na makikita na niya ang pinakamagandang fireworks display sa buong buhay niya. Sa sumunod na sandali, sumabog ang pinagtataguan ng sindikato kasama ang lahat ng nasa loob nito, ngunit hindi pa siya doon tumigil. Ginamit pa niya ang lightning magic upang wasakin ang iba pang pinagtataguan ng grupo sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Pagkatapos nito, bumalik si Hajime sa tabi ng kanyang mga kasama. Nagpasalamat si MYU sa pagliligtas sa kanya, pagkatapos, bigla niya itong tinawag na Papa. At sa mismong sandaling iyon, tila naging tunay ng responsibilidad ni Hajime ang pag-aalaga sa kanya. Pagkatapos noon, isinakay ni Hajime ang lahat sa kanyang sasakyan at muling ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay habang si Shay naman ay nauunang magmaneho ng motorsiklo. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sila sa nayon ng Horad. Sa sandaling makapasok si Hajime sa nayon, naalala niyang minsan na rin siyang nakarating doon kasama ang Heroes Party. Malinaw na marami pa rin siyang masasakit na alaala tungkol sa kanila. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na 4 na buwan pa lang ang nakalipas mula nang huli siyang pumunta roon. Ngunit para sa kanya, parang ilang taon na ang lumipas. Pagkatapos, pumasok si Hajime sa isa sa mga gusali ng guild dahil balak niyang magparehistro doon. Nakipagkita siya sa guildmaster at iniabot ang isang liham mula sa pinuno ng Adventurers Guild. Nakasaad sa liham na nagawa ni Hajime at ng kanyang grupo na talunin ang isang hukbo ng 5,000 halimaw nang sila-sila lang. Nakasaad din doon na nilipol nila ang isa sa mga pinakamapanganib na sindikato sa lungsod. Ngunit tiningnan siya ni Guildmaster Fable nang may pagdududa. Tinanong siya nito kung talagang inaasahan niyang maniniwala siya sa lahat ng nakasulat sa liham. Pagkatapos, sinabi niya kay Guildmaster Fable na kunin na lang ang liham at hayaan na silang umalis. Ngunit biglang bumukas ng malakas ang pinto at isang binata ang nagmamadaling pumasok habang sumisigaw na may demonyong lumitaw sa loob ng dungeon. Sa sandaling iyon, agad na nakilala ni Hajime ang binata. Isa ito sa dati niyang kaklase mula sa Heroes Party, at ang pangalan nito ay Endo Cookie. Labis ang pagkagulat ni Endo nang makita siya at agad na nagtanong kung paano siya nakaligtas. Sumagot si Hajime na nagawa niyang makatakas sa dungeon matapos siyang iwanan ng lahat. Lumapit si Endo at tinanong kung naging sapat na ba ang lakas niya para makatakas ng mag-isa. Pagkatapos, desperado siyang nakiusap kay Hajime na sumama sa kanya dahil maaaring mamatay na ang buong grupo sa loob ng dungeon. Agad niyang ikinwento ang nangyari, habang ginagalugad ng heroes ang dungeon, naging maayos naman ang lahat sa simula. Ngunit napansin nilang kakaiba dahil napakalayo na nang narating nila nang hindi man lang nakakakita ng kahit isang halimaw.
Tinanong ni Endo si Cookie Amanogawa kung bakit napakadaling tahakin ng daan. Samantala, iminungkahi naman ni Shizuko na umatras muna sila dahil pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Sa sandaling iyon, napansin ni Daisuke Hiyama ang dugo ng halimaw sa lupa. Pagkatapos, naramdaman ng lahat ang isang kakaibang presensya. Biglang lumitaw sa kanilang harapan ang isang babaeng demonyo. Tiningnan nito si Cookie at sinabing mukhang malakas siya. Pagkatapos, inalok siya nitong sumama sa kanya kaysa mamatay kasama ng kanyang mga kasama. Ngunit tinanggihan ni Cookie ang alok at sinabing nananaginip lang ito. Sumagot ang demonyo na nasa kanya ang desisyon dahil balak naman niyang patayin silang lahat. Pagkatapos, mabilis itong sumugod kina Shizuko at Suzo at pinabagsak silang dalawa sa isang pag-atake lang. Kasunod nito, ipinatawag ng demonyo ang kanyang mga halimaw at agad namang sinalakay ng heroes ang mga ito. Ngunit walang epekto ang kanilang mga pag-atake, hindi pangkaraniwan ang lakas ng mga halimaw. Isa sa mga ito ang bumagsak sa gitna ng labanan ng may napakalakas na puwersa, winasak ang paligid, at pinatalsik si Cookie. Pagkatapos, pinalibutan ng mga halimaw ang buong grupo mula sa lahat ng direksyon. Samantala, nagkamalay si Shizuko at agad na sinalakay ang isa sa mga nilalang, ngunit madali nitong naiwasan ang kanyang pag-atake dahil sa napakabilis nitong kilos. Nang mapagtanto niyang wala na silang ibang pagpipilian, inutusan niya si Endo na gamitin ang kanyang stealth skill at tumakas. Sinabi niyang ipaalam agad ang lahat kay Captain Meld at magdala ng tulong sa lalong madaling panahon. Sinunod ni Endo ang kanyang utos at kalaunan ay nakarating siya sa guild kung saan niya natagpuan si Hajime. Matapos niyang ikwento ang lahat, nanatiling tahimik si Hajime. Wala siyang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa kanila. Tinanong siya ni Endo kung tutulungan ba niya sila at ipinaalala na unti-unti nang namamatay ang buong grupo sa loob ng dungeon. Ngunit dahil sa lakas ng kanyang boses, natakot si MYU at nagsimulang umiyak. Agad siyang pinagsabihan ni Hajime at sinabing huwag siyang sumigaw sa harap ng kanyang anak. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang matinding labanan sa loob ng dungeon. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi pa man lang sumasali sa labanan ang demonyo. Hinahayaan lang nitong paglaruan ng kanyang mga halimaw ang mga heroes. Isang higanteng halimaw ang sumugod kay Cookie, ngunit naharang niya ito gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, pinakawalan ni Cookie ang kanyang buong kapangyarihan at pinagputol-putol ang nilalang. Doon ipinakita kung bakit nais siyang mapasama ng demonyo sa kanyang panig. Tunay ngang napakalakas niya, ngunit nagsimulang maghanda ang demonyo ng isang nakamamatay na pag-atake. Pagkatapos, ginamit nito ang isang skill na tinatawag na Black Mist. Isa sa mga babae ang lumikha ng isang magic barrier na nagprotekta sa buong grupo, ngunit hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal. At iyon mismo ang hinihintay ng demonyo, muli nitong ipinatawag ang kanyang mga halimaw, ngunit sa pagkakataong ito, pinapasok niya ang mga ito sa loob mismo ng barrier. Isa sa mga halimaw ang sumalakay kay Suzu at tuluyang tumagos ang pag-atake nito sa kanyang katawan. Naglaho ang magic barrier at bumagsak si Suzu sa lupa habang napapalibutan ng sarili niyang dugo. Pagkatapos, umabot sa kanya ang black mist at unti-unting nagsimulang maging bato ang kanyang katawan. Sa isang iglap, tila wala na siyang buhay, napaluhod si Cookie Amanogawa sa matinding pagkabigla. Sinabi ni Shizuko na kailangan na nilang umatras, ngunit tumanggi siya at iginiit na hindi siya tatakas matapos patayin si Suzu. Sinabi niyang mabubuhay silang magkakasama o mamamatay silang magkakasama. Sinampal siya ni Shizuko at sinabihang mag-isip ng maayos. Ipinaliwanag niyang kung mamamatay silang lahat doon, wala nang matitirang makapaghihiganti para kay Suzu. Kailangan nilang makatakas ngayon at bumalik sa ibang pagkakataon upang maghiganti. Samantala, sa guild, ipinagpatuloy ni Endo ang kanyang kwento kay Hajime. Ipinaliwanag niyang agad siyang tumakbo upang balan si Captain Meld, ngunit sinundan siya ng isa sa mga halimaw. Pinatay ng nilalang ang lahat ng sundalong kasama ng kapitan. Pagkatapos, hinarap ni Meld ang halimaw at inutusan si Endo na humingi ng tulong. Muli, desperado siyang nakiusap kay Hajime at sinabing unti-unti nang namamatay ang buong grupo. Ngunit bakit nga ba sila tutulungan ni Hajime matapos siyang pagtaksilan? Wala man lang ni isa sa kanila ang nagtangkang iligtas siya nang mahulog siya sa kailaliman ng dungeon. Samantala, nagawa ng mga bayani na makatakas mula sa demonyo. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin silang ideya kung paano makalalabas sa dungeon. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Daisuke Hiyama na sumama na lang sila sa demonyo dahil wala na silang ibang paraan upang makaligtas. Sumang-ayon naman si Eri Nakamura at sinabing mamamatay rin naman sila. Hindi makapaniwala si Shizuko sa kanyang narinig at agad na nagsalita. Ano bang sinasabi ninyo? Demonyo siya, kahit sumama tayo sa kanya, papatayin niya pa rin tayo. Ngunit takot na si Eri at ayaw na niyang mamatay. Sinabi niyang may posibilidad pa rin silang mabuhay kung sasama sila sa demonyo.
Ngunit biglang lumitaw si Captain Meld sa kanilang harapan. Puno ng sugat ang kanyang katawan at umaagos ang dugo mula sa iba't ibang bahagi nito. Sinabi niya sa kanila na huwag matakot sa kamatayan dahil kung mamamatay man sila, mamamatay sila bilang mga bayani. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw ang demonyo sa kanyang likuran at itinarap ang espada nito sa kanyang katawan. Bumagsak si Captain Meld sa lupa habang naliligo sa sariling dugo at namatay sa harap ng lahat. Napasigaw si Cookie sa matinding pagkabigla at hindi makapaniwalang patay na ang kanilang kapitan. Biglang sumabog ang kanyang galit at sabay-sabay na kumawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Binalaan siya ni Shizuko na huminto dahil hindi kakayanin ng kanyang katawan ang ganoong kalaking lakas. Ngunit wala nang ibang nakikita si Cookie kundi ang kaaway na nasa kanyang harapan. Maging ang demonyo ay nakaramdam ng panganib sa napakalakas niyang aura kaya agad nitong inutusan ng mga halimaw na salakayin siya. Samantala, sinabi ni Guildmaster Fable kay Hajime na naniniwala na siya sa mga kwento tungkol sa kanyang lakas. Nakiusap siya na tulungan ang mga bayani at ilabas sila mula sa dungeon. Ipinaalala rin ni Endo na mga kaibigan niya ang mga ito at dapat niya silang tulungan. Ngunit malamig na sumagot si Hajime na dati niyang mga kaibigan ang mga iyon. Nang maiwan siyang mag-isa sa kailaliman ng dungeon, wala ni isa sa kanila ang nag-isip tungkol sa kanya. Samantala, muling bumalik ang eksena kay Cookie, pinakawalan niya ang kanyang buong kapangyarihan at nilipol ang lahat ng halimaw na nakapaligid sa kanya. Pagkatapos, direkta siyang sumugod patungo sa demonyo. Dahil sa takot sa kanyang lakas, agad itong lumikha ng isang pader na bato upang protektahan ang sarili. Ngunit sa isang malakas na pag-atake, hinati ni Cookie ang barrier sa gitna. Tinamaan din ng kanyang pag-atake ang demonyo at malakas itong tumilapon patungo sa pader habang umaagos ang dugo mula sa katawan nito. Itinaas niya ang kanyang espada at naghanda upang tapusin na ito. Ngunit bigla niyang napansin ang isang larawan ng demonyo at ng asawa nito na nakalagay sa kwintas nito. Saglit siyang nag-alinlangan, tinawag siya ng demonyo na isang tanga. Agad itong nagpatawag ng isa pang halimaw na sumalakay kay Cookie at pinatalsik siya. Dahil sa kanyang pag-aalinlangan, nawala ang pagkakataon niyang tuluyan ng mapatay ang demonyo. Samantala, patuloy na nakikiusap si Endo kay Hajime na tulungan sila. Sinabi niyang kasama ng grupo si Kaori Shirasaki at kung hindi siya makakarating agad, mamamatay silang lahat. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Kaori na pagalingin sina Captain Meld at Cookie Amanogawa, ngunit tuluyan nang naubos ang kapangyarihan ng kanyang healing magic. Kasabay nito, unti-unting nabawi ng demonyo ang kanyang lakas. Sa puntong iyon, si Shizuko na lang ang halos natitirang kayang lumaban. Inamin ng demonyo na malakas si Shizuko, ngunit nagtataka ito kung hanggang kailan pa niya kayang manatiling buhay. Sinalakay ni Shizuko ang isa sa mga halimaw, ngunit biglang nagpatawag ang demonyo ng mas marami pang nilalang. Isa sa mga ito ang sumugod kay Shizuko, pinakawalan ng kanyang espada, at malakas siyang ibinagsak sa mga bato. Umubos siya ng dugo habang mabilis na tumakbo si Kaori papunta sa kanya. Ngunit sinabi ni Shizuko na tumakas na siya dahil wala ng pag-asa na mabuhay pa sila. Biglang naghanda ang dalawang halimaw upang tapusin sila. Ngunit isang napakalakas na pag-atake ang dumating mula sa kung saan at agad na pinatay ang dalawang halimaw. Napatingin ang lahat sa paligid at nagulat habang iniisip kung sino ang gumawa ng pag-atakeng iyon. At doon nila nakita si Hajime, sa wakas, nagpa siya na rin siyang tumulong. Lumalabas na nagawa siyang kumbinsihin ni Endo, kaya agad na nagtungo sa dungeon ang buong grupo niya. Habang papunta roon, pinatay ni Hajime ang bawat halimaw na hamarang sa kanyang daraanan. Walang anumang nilalang ang nakapagpigil sa kanyang pag-usad. Dumating siya sa tamang oras at nailigtas sila bago pa man sila tuluyang mapatay ng mga halimaw. Wala ni isa sa mga bayani ang nakakilala sa kanya maliban kay Kaori. Agad nitong tinawag ang kanyang pangalan, habang nakatitig naman si Shizuko sa kanya nang hindi makapaniwala at tinatanong kung paano posibleng si Hajime ang lalaking iyon. Kinumpirma ni Hajime na siya nga iyon at sinabing alam niyang naniwala silang lahat na patay na siya. Sa sandaling iyon, bumagsak si Yu mula sa itaas at agad siyang sinalo ni Hajime. Hindi nagtagal, dumating din ang iba pa niyang kasama at naghanda ang lahat para sa labanan. Napansin ni Hajime ang napakaraming mapanganib na halimaw na nakapaligid sa kanila. Inutusan niya si Yu na protektahan ang mga bayani at sinabing siya na ang bahala sa mga halimaw. Binalaan siya ni Kaori na imposibleng labanan niya ang lahat ng iyon ng mag-isa. Ngunit agad na nagsalita si Tio at sinabing hindi pa talaga niya kilala si Hajime. Tiniyak niyang kaya nitong harapin ang lahat ng iyon. Tumingin ang demonyo kay Hajime at sinabing walang mababago ang kanyang pagdating dahil mamamatay pa rin silang lahat. Binigyan siya ni Hajime ng huling pagkakataon, sinabi niyang umalis na siya at palalayain niya ito. Ngunit tumanggi ang demonyo at idineklarang papatayin niya silang lahat.
Nagbukas siya ng portal sa tabi ni Hajime upang magpatawag ng isa pang halimaw. Ngunit pinatay agad ito ni Hajime bago pa man tuluyang makalabas ang buong katawan nito. Tumingin siya sa demonyo at tinanong kung seryoso ba itong nakikipaglaro sa kanya. Lahat ay natigilan sa sobrang lakas na ipinakita niya. Biglang inilabas ni Hajime ang dalawa niyang handgun at nagsimulang magpaputok sa bawat halimaw sa paligid. Nagalit ang demonyo at inutusan ang mga halimaw na kahawig ng pusa na salakayin siya, ngunit ni hindi man lang nakalapit ang mga ito. Isa-isa niya silang pinatay, mabilis niyang ni-reload ang dalawang handgun at biglang sumugod naman ang mga lobo. Pinauulanan niya ang mga ito ng bala at tuluyan silang nilipol bago niya itinutok ang kanyang mga sandata sa mga higanteng halimaw. Matapos niyang pabagsakin ang mga ito, pinalibutan naman siya ng mga natitirang nilalang mula sa lahat ng direksyon. Ngunit patuloy niya silang pinapatay sa nakakagulat na bilis, na parabang ang tanging nakikita niya ay mga kaaway na naghihintay na lamang mamatay. Tumalon siya sa himpapawid at pinaputukan ang mga natitirang halimaw habang tumatagos ang kanyang mga bala sa mga katawan ng mga ito. Hindi makapaniwala ang demonyo sa kanyang nasasaksihan. 3 halimaw na lamang ang natitira matapos lipulin ni Hajime ang lahat, at hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan. 2 halimaw ang sabay na sumugod kay Hajime, agad siyang nagpaputok ng tig-isang bala sa ulo ng bawat isa at kapwa sila namatay sa isang iglap. Ang natitira na lamang ay ang higanteng halimaw, nagsimula itong mag-ipon ng enerhiya para sa isang mapaminsalang pag-atake. Pinakawalan nito ang kanyang atake kay Hajime, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo ay inilabas niya ang kanyang shield at hinarang ang buong pagsabog. Pagkatapos, kinutya niya ang demonyo at ibinalik ang pag-atake ng halimaw patungo rito, dahilan upang malakas itong tumilapon. Pagkatapos noon, inilabas ni Hajime ang dalawa niyang handgun at pinaputukan ang halimaw. Ngunit agad itong nagtago sa loob ng kanyang matigas na shell upang maprotektahan ang sarili. Kaya naman, matiyag ang hinintay ni Hajime na muli itong lumabas. Sa mismong sandaling inilabas nito ang ulo nito, agad siyang naghagis ng granada diretso sa bibig nito. Sumabog ang granada at tuluyang winasak ang halimaw mula sa loob. Pagkatapos, ipinaalala ni Hajime sa demonyo na binigyan niya ito ng pagkakataong makatakas mula pa sa simula. Siya mismo ang nag-aksaya ng pagkakataong iyon, samantala, nakatitig si Koki Amanogawa kay Hajime nang hindi makapaniwala. Iniisip niya kung siya nga ba talaga ang parehong Hajime na dati nilang kasama. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay mas kahawig ng isang halimaw kaysa sa isang ordinaryong tao. At sa lahat ng miyembro ng Heroes Party, si Daisuke Hiyama lamang ang nakaupo roon habang nanginginig sa takot. Dati niyang palaging binubuli si Hajime, at unti-unti nang nagiging malinaw na siya ang posibleng nagtaksil at dahilan kung bakit nahulog si Hajime sa kailaliman ng dungeon. Tuluyan nang nawalan ng kontrol si Hiyama, hinawakan niya si Endo at sumigaw, patay na si Hajime. Nagsisinungaling ka sa ating lahat, ngunit biglang nagsalita si Yo at sinabihan siyang tumahimik dahil hindi pa dumarating ang kanyang oras. Agad namang nanahimik si Hiyama nang mapagtanto niyang wala na siyang kalamangan sa sitwasyong iyon. Samantala, matagumpay na napagaling ni Kaori si Suzo, dahilan upang magkamalay ito at makaligtas. Sinubukan ni Suzo na gumamit ng magic upang protektahan ang grupo, ngunit pinigilan siya ni Yo at sinabing siya na ang bahala. Pagkatapos, ginamit niya ang black hole, hinigop ng spell ang 2 halimaw papasok sa madilim na puyo bago tuluyan silang durugin sa loob lamang ng ilang segundo. Kasabay nito, sinubukan ni Shay na iligtas si Captain Meld, ngunit biglang sinalakay siya ng isang grupo ng mga halimaw. Agad niyang hinawakan ang kanyang martilyo at isa-isang dinurog ang mga ito hanggang sa wala nang natira. Samantala, wala ring ni isang halimaw ang kayang tumapat kay Tio. Napakadali niyang pinapatay ang mga ito na parabang naglalaro lamang siya. Biglang sumugod ang isang higanteng ahas patungo kay Shizuko. Agad namang inihagis ni Hajime ang isang espada sa kanya. Nasalo ito ni Shizuko at sa isang mabilis na paghataw ay naputol niya ang ulo ng ahas. Bumagsak ang putol na ulo nito sa mismong harapan ni Kaori. Sa sandaling iyon, natakot ang demonyo at tinanong si Hajime kung sino ba talaga siya. Pagkatapos, muli nitong pinakawalan ang Black Mist, ang parehong pag-atake na halos pumatay kay Suzo. Naniniwala ang lahat na natabunan na si Hajime ng maitim na usok. Sa pag-aakalang may pagkakataon na siyang makatakas, mabilis na tumalikod ang demonyo. Ngunit matapos ang lahat ng kanyang ginawa, wala na siyang matatakasan. Biglang bumagsak ang isang napakalaking sibat sa kanyang harapan. At maya-maya, kalmadong naglakad si Hajime palabas ng Black Mist nang walang kahit isang gasgas sa kanyang katawan. Lumalabas na gumamit siya ng defensive skill ilang sandali bago siya maabot ng pag-atake. Tinanong niya ang demonyo kung saan ito pupunta at sinabing bastos ang umalis nang hindi pa tapos ang laban. Habang papalapit siya rito, itinutok niya ang kanyang handgun sa ulo nito.
Bago niya ito patayin, tinanong niya kung bakit ito pumunta sa dungeon. Sumagot ang demonyo na mamamatay na rin naman siya kaya wala siyang dahilan upang sabihin ang totoo. Nang walang pag-aalinlangan, binaril ni Hajime ang dalawang binti nito. Bumagsak ito sa lupa, pagkatapos, tinanong niya kung gumagamit ba ng ancient magic ang mga demonyo. Ipinaliwanag niyang hinahanap niya ito at nais niyang malaman kung paano ito makukuha. Sinabi ng demonyo na kailangan niyang marating ang pinakadulo ng dungeon. Pagkatapos, hiniling nitong patayin na siya, gayunpaman, binalaan siya nito na darating ang araw na hahanapin siya ng kanyang asawa upang maghayganti. Kalmado lamang na sumagot si Hajime at sinabing makikita na lang nila kung sino sa kanilang dalawa ang unang mamamatay. Nagpaalam siya at pagkatapos ay nagpaputok ng isang bala na tuluyang sumabog sa ulo ng demonyo. Ang lahat ng nakasaksi ay natakot hindi lang sa kapangyarihan ni Hajime kundi pati na rin sa kanyang walang awang pagpapasya. Pagkatapos nito, nilapitan niya si Shay at tinanong kung buhay pa ba si Captain Meld. Sinabi ni Shay na nailigtas niya ito at kung nahuli pa siya ng kahit isang minuto, siguradong namatay na ito. Pagkatapos ay lumapit si Yo kay Hajime, sinabi niya rito na ligtas ang buong grupo dahil siya ang nagprotekta sa lahat. Saglit na magkatabing tumayo ang dalawa sa gitna ng wasak na battlefield. Hindi nagtagal, nagtipon na rin sa paligid nila ang iba pang miyembro ng grupo. Tinanong ni Kaori Shirasaki kung namatay ba ang kapitan. Ipinaliwanag ni Hajime na si Shay ang nagligtas sa kanya. Nang marinig iyon, agad na napaluha si Kaori, sinabi niyang hindi pa rin siya makapaniwalang buhay pa talaga si Hajime. Marahan siyang pinakalma ni Hajime at sinabing huwag na siyang umiyak dahil nasa harapan niya siya ngayon. Maingat siyang magsalita, lalo na dahil pakiramdam niya ay anumang oras ay maaaring magselos sina Yo at Shay. Hindi na napigilan ni Kaori ang sarili at mahigpit niyang niyakap si Hajime habang patuloy sa pag-iyak. Samantala, mukhang malapit nang sumabog sa selos si Shay. Pagkatapos nito, umalis silang lahat sa silid at nagsimulang maghanap ng daan palabas ng dungeon. Habang naglalakad sila, isang buong hukbo ng mga skeleton ang hamarang sa kanila, ngunit ilang sandali lang ay nilipol silang lahat ni Yo. Samantala, galit na hinarap ni Kuki Amanogawa si Hajime. Tinanong niya kung bakit nito pinatay ang demonyo sa halip na hayaan itong makatakas. Hindi makapaniwalang tumingin si Hajime sa kanya at tinanong kung paano niya hahayaang mabuhay ang isang nilalang na gumawa ng napakaraming kasamaan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hindi iyon ang unang taong pinatay niya. Marami na siyang napatay na katulad nito, dahil sa mundong ito, kapag hindi ka pumatay, ikaw ang mamamatay. Bigla niyang itinapat ang kanyang handgun kay Kuki Amanogawa at binalaan itong huwag na huwag haarang sa kanyang daraanan dahil papatayin niya rin ito. Pagkasabi nito, tumalikod si Hajime at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makalabas sila sa gate, isang buong hukbo ang naghihintay sa kanila sa labas. Nagulat si Hajime sa dami ng mga sundalo, pagkatapos ay lumapit si Fabrice at ipinaliwanag na tinipon niya ang hukbo upang iligtas silang lahat. Kalmadong sumagot si Hajime na tapos na ang lahat, patay na ang demonyo kaya wala nang dapat ipag-alala. Pagkatapos nito, nilapitan siya ni Kaori at sinabing gusto niyang sumama sa kanyang paglalakbay, ngunit agad namang tumutol si Yo at sinabing kumpleto na ang kanilang grupo. Halos mauwi sa away ang pagtatalo ni Yo at Kaori. Pero kahit ganoon, tumanggi pa ring bumitaw si Kaori at iginiit na sasama siya kay Hajime kahit ano pa ang mangyari. Naiintindihan naman ang kanyang nararamdaman dahil matagal na silang magkaibigan bago pa sila ipinatawag sa mundong ito. Sa puntong iyon, namagitan si Shizuko at dahan-daang inilayo si Kaori. Sinabihan ni Hajime ang lahat na maghanda na sa pag-alis. Bago siya umalis, sinabi niya kay Kaori na aalis ang kanyang grupo kinabukasan at kung talagang gusto nitong sumama, dapat ay naroon siya. Pagkatapos nito, ginugol ni Hajime ang natitirang bahagi ng araw kasama ang kanyang mga dating kaklase habang sinusubukan niyang iwanan ang masasakit na alaala ng nakaraan. Kinabukasan, nagtipon silang lahat sa gate ng lungsod. Nagpaalam si Kaori sa iba pang mga bayani bago siya lumapit kay Hajime. At sa pagkakataong iyon, muli silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay habang hinahanap ang sinaunang mahika na maaaring maging susi sa kanilang pagbabalik sa sarili nilang mundo. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng kwento ni Hajime, kaya ano kaya ang mangyayari sa kanya sa susunod, matatagpuan kaya niya ang sinaunang mahika at tuluyan ng makakabalik sa kanyang sariling mundo, o may mas malaking sakunabang naghihintay sa kanya na pipilit sa kanyang manatili sa mundong ito ng mas matagal, malalaman ninyo ang lahat ng iyon at higit pa sa ikalawang bahagi ng kwento ni Hajime. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Ingat kayo!